Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2901. Tumayo si Windsor at sinabing, napakasimple. Kailangan ko ang iyong tulong para makuha ang kayamanan ng sinaunang pantas sa Mystic Cave Treasure Digging Event na gaganapin sa loob ng 7 araw. Kaiganapan sa paghuhukay ng kayamanan. Napakunot ang noo ni Philip sa pagkalito. Parang inaasahan na niya ito, ipinaliwanag ni Windsor, sa pagkakataong ito, alam ng lahat na ang kayamanan ng sinaunang pantas ay lumitaw sa Mystic City, at isang bagyo ang dumarating na may hindi mabilang na puwersa at pamilyang dumagsa rito. Lahat ay gustong makipagkompetensya para sa kayamanan, at ako ay walang pagbubukod. Kung gayon paano ka nakakasigurado na hindi ko rin gustong makipagkompetensya para dito? Tanong ni Philip. Nakangiting sabi ni Windsor, kung gusto mo, I'll gladly share it. Kailangan ko lang ng lakas mo para makuha ang lihim na kayamanan na ito. Nagtaas ng kilay si Philip, nag-isip tungkol dito, at nagtanong, kung gayon, ano itong treasure digging event? Sinabi ni Windsor, ang kaganapang ito ay nangangailangan ng mga puwersa at pamilya na ipadala ang kanilang mga kinatawan sa Mystic Cave at dumaan sa ilang mga hamon. Ang makakahanap sa wakas ng lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ang siyang magiging ultimong mananalo. May mga hamon din. Kumunat ang noo ni Philip. Sumagot si Windsor, ang mga hamon sa Mystic Cave ay umiral sa loob ng libu-libong taon, ngunit sa palagay ko ay hindi ito magdulot ng problema para sa iyo. Anong uri ng mga hamon? Tanong ni Philip. Napabuntong hininga si Windsor at sinabing, hindi ko alam. Ang mga kalahok lang ang makakaalam. Natarante si Philip dito. Paano magkakaroon ng mga hamon sa Mystic Cave? Ang kayamanan ng pamilya Larsen at ang lihim na vault ay may kaugnayan din sa Mystic Cave. Hindi kaya ang kayamanan ng sinaunang pantas sa pagkakataong ito ay may kaugnayan din sa bagay sa lihim na vault ng pamilya Larsen? Kaya, Young Patriarch Clark, ano sa palagay mo? Lumingon si Windsor at nakangiting tanong. Kumunat ang noo ni Philip at sinabi pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, kailangan kong pag-isipan ito. Sinabi ni Windsor, syempre. Ito ang aking business card. Kapag nakapagdesisyon ka na, pwede mo na akong tawagan anumang oras. With that, umalis si Philip sa side hall nang hindi nagtatagal. Pagkaalis ni Philip, lumabas ang isang figure na nakaitim na roba mula sa likod ng side hall. Sa isang pares ng pulang mekanikal na mga mata, tumingin siya sa likod ni Windsor at sinabing, tumanggi siya. Nang marinig ang boses na ito, agad na tumalikod si Windsor at sinabing nakayuko, Lord Hale, hindi siya tumanggi o pumayag. Kailangan niyang mag-isip tungkol dito. Ang lalaking nakaitim na roba ay tumango, iniunat ang kanyang mekanikal na braso na may maliit na hirenggilya sa kanyang palad, at sinabing, humanap ng pagkakataon na sampailan si Philip nito o painumin siya. Kinuha ni Windsor ang maliit na syringe na naglalaman ng maputlang gintong likido at nagtanong, Lord Hale, ano ito? Ang lalaking nakaitim na roba ay hinisyan at sinabing, huwag kang magtanong ng hindi kailangan. Pagkatapos noon, nagbago ang mga alituntunin ng espasyo sa paligid ng lalaking nakaitim na damit, at nawala siya sa gilid ng bulwagan sa isang alon. Nakasimangot si Windsor habang nakatingin sa syringe sa kanyang kamay. Nag-isip siya sandali at tumawag ng isang katulong. Sinabi niya, kunin ito at suriin ang komposisyon ng kemikal. Oo, Panginoon ko. Pagkatapos, itinaas ni Windsor ang kanyang kilay upang tingnan ang estatwa ng isang Diyos sa gilid ng bulwagan at bumantong hininga. Pagkaalis ni Philip sa tirahan ni Windsor, nakipagkita siya kay Arundel at bumalik sa hotel. Paano nangyari? Tanong ni Fennel. Mataimtim na sinabi ni Philip, gusto niyang makipagtulungan sa akin upang makuha ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Kumunat ang noo ni Fennel at sinabing, gusto kang makatrabaho ni Dragon King Well. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pahiwatig ng pamilya Lovelace bilang kanyang bargaining chip. Tumango si Philip, kumuha ng USB flash drive sa kanyang kamay, at sinabing, may ilang impormasyon tungkol sa pamilya Lovelace sa Mystic City dito, ngunit ang mahalagang nilalaman ay tinanggal ng Dragon King Well. Ano sa tingin mo? Tanong ni Fennel. Umiling si Philip at sinabing, hindi ko rin alam. Hindi ko makita ang Dragon King Well. Hindi ko maiwasang maramdaman na hindi siya ganoon ka-simple. Hehe. Siyempre, hindi ganoon kadali ang Windsor Well, biglang may malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa pintuan. Lumingon ang lahat at nakita nilang pumasok si Lord Ludo. Philip, kailangan kong payuhan ka na lumayo sa Windsor Well, babala ni Ludo. Kabanata 2902. Nang makitang pumasok si Lord Ludo, medyo natarante si Philip at ang iba pa. Bakit ka nandito?
Tanong ni Philip. Tinaas ni Ludo ang kanyang kilay, inikot ang kanyang mga mata kay Philip, at sinabing, gusto kong makita kung pinatay ka ng Dragon King well. Hindi nakaimik si Philip. Si Lord Ludo ay isang mapaghiganting tao. Nahiya rin si Fennel at ang iba pa at tumahimik. Pagkatapos, sinabi ni Ludo, dapat ay mas kaunti ang iyong pakikipag-ugnayan sa Windsor. Hindi siya mabuting tao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Philip. Tumingin si Ludo kay Philip at malamig na sinabi, hindi nag-iisa si Windsor. May isa pang puwersa sa likod niya, at dapat kilala mo rin ang taong ito. WHO. Tanong ni Philip. Fitzgerald Hale ng Nonagon, sabi ni Lord Ludo. Ano? Nang marinig ito, nabalisa si Philip. Fitzgerald Hale. Paano kaya siya? At saka, hindi ba patay si Fitzgerald Hale? Nang makita ang kalagayan ni Philip, mahinahong sinabi ni Lord Ludo, huwag kang magtaka. Dati si Windsor ay tagasunod ni Fitzgerald, ngunit nabalitaan ko na namatay si Fitzgerald sa Arcadia Island ng iyong pamilyang Clark. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, dapat lang. Tumawa si Lord Ludo at sinabing, kung gayon nagkakamali ka. Hindi ganoon kadaling mamatay si Fitzgerald. Hindi siya mula sa ating mundo kundi sa kabilang pampang. Siya ay may malakas na puwersa ng buhay. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay buhay pa siya. Nang marinig ito, si Philip at ang iba pa ay puno ng takot. Buhay pa si Fitzgerald Hale. Sigurado ka, sabi ni Philip sa pagkabalisa. Umiling si Lord Ludo at madilim na sinabi, hindi ako sigurado, ngunit ayon sa pagsisiyasat at pagsubaybay sa Fitzgerald ng Heavenly Court sa loob ng daan-daang taon, malamang na buhay pa siya. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at sinabing, sinasabi mo ba na nag-iimbestiga at sinusubaybayan mo si Fitzgerald sa loob ng daan-daang taon? Iyon ay hindi ka panipaniwala. Nangangahulugan ba iyon na si Fitzgerald ay nabuhay ng daan-daang taon? Tumingin si Lord Ludo kay Philip na parang tulala at sinabing, hindi ko talaga maintindihan kung paano naging batang patriarch ng pamilya Clark ang isang tulad mo. Dagdag pa ni Lord Ludo, ang nakita ko lang ay ang panloob na impormasyon ng Heavenly Court. Ipinakilala ni Fitzgerald ang kanyang presensya sa ilang panahon, at ang pagtaas at pagbagsak ng bawat panahon ay halos nauugnay sa kanya. Dapat malaman ito ng iyong ama. Wala ba siyang sinabi sa'yo? Philip shook kanyang ulo sa tuliro. Ang background ni Fitzgerald ay sadyang hindi maisip. Nagmula siya sa kabilang pampang at nanirahan dito sa loob ng daan-daang taon. Sa madaling salita, daan-daang taon na ang nakalilipas, dumating siya sa mundong ito mula sa kabilang pampang sa pamamagitan ng Stargate. Kung iyon ang kaso, mayroon bang ibang tao mula sa kabilang baybayin maliban sa Fitzgerald? Sa pag-iisip na iyon, nagulat si Philip at nagtanong, mayroon pa bang iba mula sa kabilang baybayin sa mundong ito maliban kay Fitzgerald? Sa unang pagkakataon, tumingin si Lord Ludo kay Philip ng may paghanga at sinabing, hoy, mukhang hindi ka naman ganoon katanga. Walang magawa si Philip. Kabanata 2903. Sabi ni Lord Ludo, base sa kasalukuyang sitwasyon, tanging si Fitzgerald lang ang natagpuan at nakumpirmang mula sa kabilang baybayin. Yung iba naman, hindi ko alam. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Philip at nagtanong, kanina mo lang nabanggit na si Windsor ay tagasunod ni Fitzgerald. Sinasabi mo bang kumikilo si Windsor sa utos ni Fitzgerald? Tumango si Lord Ludo at sinabing, malamang, kaya mas mainam kung layuan mo ang Windsor. Hindi maliit ang kanyang impluensya sa Mystic City, at hindi lang si Fitzgerald ang nasa likod niya. Sa pagkakaalam ko, kasali rin ang Imperial Palace. Ang Imperial Palace. Kumunat ang noo ni Philip. Pagdating sa mga bagay na may kaugnayan sa Imperial Palace, hindi rin sigurado si Philip. May tao ba sa Imperial Palace na nagtatrabaho sa Windsor? Sabi ni Ludo, hindi pa namin nalaman ang specifics. Ang Heavenly Court ay walang paraan para makalusot sa Imperial Palace. Ang Imperial Preceptor ay napakalakas. Nagulat si Philip nang marinig ang pagsusuring ito ng Imperial Preceptor mula sa bibig ni Lord Ludo. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Court na kinabibilangan ni Lord Ludo ay isang sangay ng sinaunang Heavenly Court. Natahimik si Philip at nagtanong pagkaraan ng mahabang panahon, gaano karami ang alam mo tungkol sa treasure digging event. Nang marinig ang katagang ito, sinabi ni Ludo, ang treasure digging event ay ginanap upang mahanap ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Maraming hamon sa Mystic Cave, at ang mga makapasa lamang ang makakakuha ng pagkilala sa lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Ito ay katulad ng sinabi sa kanya ni Windsor. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, tumawa si Philip at sinabi, Panginoon Ludo, maaari ba akong humingi ng pabor sa iyo? Walang magagawa. Nagreklamo si Lord Ludo, tumayo, at aalis na sana. Natigilan si Philip at napakamot sa likod ng ulo. Napakainit ng ulo ni Lord Ludo. Gayunpaman, bumangon pa rin siya at nagtanong, gaano mo kakilala ang pamilya Lovelace sa Mystic City?
Nang marinig ito, lumingon si Lord Ludo, pinalaki si Philip, at tinanong, bakit mo tinatanong ang tungkol sa pamilya Lovelace? Sinabi ni Philip, ito ay isang pribadong bagay. Kumunot ang noo ni Lord Ludo, nag-isip sandali, at nagsabi, may alam ako, pero bakit ko sasabihin sa iyo? Anong gusto mo? Hindi tanga si Philip at naintindihan agad ang ibig sabihin ni Ludo. Ngumiti si Lord Ludo nang nakakaloko at sinabing, hindi ko pa naiisip. Sasabihin ko sa iyo kapag may naisip ako. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Lord Ludo, kumanan sa pintuan at dumiretso sa unahan ng 5 milya. Ang isang medical hall doon ay kabilang sa pamilya Lovelace. Maaari kang tumingin doon. Gayunpaman, kailangan kong sabihin sa iyo na ang medikal na bulwagan ay hindi simple. Sa sinabi nito, umalis si Lord Ludo. Matapos makuha ni Philip ang impormasyon, isang malabong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sinabi niya kay Fennel, pupunta ako at babalik sa lalong madaling panahon. Mabilis na sinabi ni Fennel at ng iba pa, pupunta rin kami. Naisip ito ni Philip at sinabing, tara na. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa medical hall na binanggit ni Ludo. Dalawang matipunong lalaki ang nagbabantay sa pinto. Nang makita si Philip at ang kanyang partido na papalapit, malamig silang nagtanong, ipakita ang iyong access card. Access card. Natigilan si Philip at nagtanong, nandito tayo para bumili ng gamot. Wala kaming access card. Nang marinig ito, itinulak ng matipunong gwardya si Felipe at sinabing, umalis ka na. Hindi kami nagbebenta ng gamot dito. Pumunta ka sa susunod na kalye. Hindi sila nagbebenta ng gamot. Nalilitong tanong ni Philip, hindi ba medical hall ito? Hindi. Magwala ka. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging magaspang. Matigas na saway ng matipunong lalaki at naglabas ng sable sa kanyang baywang. Kumunat ang noo ni Philip pero hindi na siya pinilit na pumasok. Sa halip, lumakad siya sa gilid kasama si Fennel at ang iba pa. Ito ay kakaiba. Isang medical hall na hindi nagbebenta ng gamot o gumagamot ng mga pasyente. Nagtataka si Fennel. Hinaplos ni Philip ang kanyang baba, humakbang muli, at sinabing, gusto kong makita si Miss Cleo Lovelace. Tupalayasin na sana ng dalawang matipunong lalaki si Philip nang marinig nila ang pangalan ni Cleo. Sandali silang nagulat bago sila nagtinginan sa isa't isa at sinabing, maghintay ka rito. Kabanata 2904. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang matipunong lalaki at sinabi kay Philip, makikita ka ni Miss Cleo Lovelace. Tumango si Philip at naglakad papunta sa medical hall. Si Fennel at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran. Ang panloob na layout ng medical hall ay medyo simple, ngunit walang medical staff sa front desk o isang gabay para sa pagbebenta ng gamot. Sinundan nila ang matipunong lalaki sa likod ng bulwagan ng medisina at nakita nila na higit pa ang nakasalubong ng mga mata. May maliit na patio sa loob kung saan nakikipag-usap si Cleo sa ilang bisita. Nakasuot siya ng isang sexy na itim na damit, mukhang kaakit-akit at mature. Nang makita si Philip at ang iba pa na papasok, nakangiting binati siya ni Cleo at sinabing, Young Patriarch Clark, hindi ko inaasahan na hahanapin mo ako. Nilinggan ni Philip ang mga hindi pamilyar na tao sa bakuran. Tumingin siya kay Cleo at sinabing, alam mo ang layunin ng pagbisita ko. Siyempre, alam ni Cleo. Sinenyasan niya si Philip na umupo sa gilid at sinabing, nandito ka para sa memory chip ni Win, pero sorry, wala ako dito. Nang marinig ito, sumimangot si Philip at malamig na sinabi, Miss Cleo, sinusubukan mo ba ang aking pasensya? Tinaas ni Cleo ang kanyang mga kilay, pinag-cross ang kanyang makatarungang mga binti, at sinabing, bakit mo nasabi iyan? Malamig na sabi ni Philip, nandito ako para hanapin ang base ng iyong Lovelace family at ilayo si Win. Cleo said in response, maaaring mali ang pagkakaintindi mo. Wala si Win. Nakataas ang kilay ni Philip habang malamig na nakatitig sa kaakit-akit na mukha ni Cleo at sinabing, gusto mo bang isa-isa kong hanapin ang lahat ng Lovelace family base mo? Habang sinasabi niya iyon, ang gwardya sa pintuan ay nagmamadaling pumasok, tumakbo papunta kay Cleo, at bamulong, Miss Cleo, daan-daang fully armed guards sa labas ang nakapaligid sa lugar na ito. Nang marinig iyon, nagsalubong ang magagandang kilay ni Cleo nang damako ang mga mata niya kay Philip. Sinabi niya, mukhang handa ka bago pumunta dito. Malumanay na sabi ni Philip, kailangan kong makuha ang gusto ko. Sana ay pag-isipan mo itong mabuti. Hindi natarante si Cleo ngunit nakangiting sinabi, sa tingin mo ba makokontrol mo ang pamilya Lovelace sa Mystic City dahil lang sa kontrol mo ang mga gwardya sa Mystic City? Pagkasabi nito ay tuluyan ng nanlamig ang mukha ni Cleo. Sabi ni Philip, at least this place is under my control. Ano sa tingin mo? Kumunot ang noo ni Cleo, nag-isip sandali, at sinabing, wala si Win sa Mystic City. Halos imposible na mahanap mo siya sa base ng pamilya Lovelace dito.
Tsaka wala din dito yung memory chip niya. Kahit ako hindi ko mahawakan. Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ni Philip habang sinabi niya, saan, kung gayon. Cockley Mountain, sabi ni Cleo. Kumunat ang noo ni Philip, pangit ang ekspresyon. Ilang beses na niyang narinig ang Cockley Mountain. Bakit dadalhin ng pamilya Lovelace si Win at ang kanyang memory chip doon? Bakit Cockley Mountain? Tanong ni Philip. Sabi ni Cleo, dahil kailangan ng pamilya Lovelace ang espesyal na gininto ang dugo sa katawan ni Win. Agad na nagalit si Philip. Bumangon siya, tinitigan si Cleo na nanlalaki ang mga mata, at seryosong sinabi, ano ang gagawin mo kay Win? Kabanata 2905. Sabi ni Cleo, relax, young patriarch Clark. Para sa amin, si Win ang tanging bargaining chip ngayon. Wala kaming gagawin sa kanya, pero kailangan namin siyang gumawa ng mga bagay para sa amin. Nang marinig ito, naging matigas ang mga mata ni Philip habang sinasabing, hindi ako papayag na saktan mo si Win. Hindi ko pababayaan ang pamilya Lovelace. Pagkatapos noon, tumalikod si Philip at lumabas ng medical hall kasama ang iba. Pagkaalis ni Philip, nakahinga ng maluwag si Cleo. Nanlamig ang kanyang mga mata nang sabihin niya sa mga lalaking nasa likuran niya, sabihin mo sa mga tao sa Cockley Mountain na bilasan ang mga bagay-bagay. Oo, young miss. Pagkaalis ni Philip at ng iba pa sa medical hall, nagtanong si Fennel, bakit hindi mo kinuha si Cleo bilang hostage? Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, hindi ganoon kadali iyon. Bumalik sila sa hotel. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, inimbitahan si Philip ng attendant ni Lord Ludo sa hotel. Ito ay ang parehong suite. Gayunpaman, si Ludo ay hindi nakadamit bilang isang lalaki sa pagkakataong ito ngunit nakasuot siya ng isang manipis na damit habang siya ay nakahiga sa isang beach chair na nakasuot ng salaming pang-araw. Siya ay umiinom at nag-e-enjoy sa tahimik na oras. Bakit mo ako hinahanap? Medyo naiinip si Philip. Kung tutuusin, si Lord Ludo ay isang kaakit-akit na babae. Bukod pa rito, lubos na nalantad ng kanyang manipis na pananamit ang kanyang perpektong figure at hitsura. Lumingon si Lord Ludo at nakangiting sinabi, bakit? Natatakot ka ba sa akin? Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip at sinabing, Lord Ludo, hindi nararapat na tayong dalawa ay manatili sa isang silid na mag-isa. Medyo hindi ako mapakali na mag-isa dito sa kahilingan mo. Ngumuso si Lord Ludo, bumangon, at magiliw na lumapit kay Philip. Kinuha niya ang 2 baso ng red wine sa gilid at sinabing, gusto mo ba ng inumin? Tumanggi si Philip, hindi, salamat, delikado ang alak. Hindi iginiit ni Lord Ludo uminom siya ng baso at sinabi, alam mo ba kung bakit kita hinahanap? Nagkibit balikat si Philip sa pagtataka. Nakaisip ako ng isang kondisyon tungkol sa pamilya Lovelace, sabi ni Lord Ludo. Nakangiting sabi ni Philip, ako ay todo tainga. Tumingin si Lord Ludo kay Philip at sinabing, kailangan kitang maging fiancé. Paf! Sa sandaling iyon, halos maduraan ni Philip ang isang subo ng dugo. Anong kakaibang kahilingan ito? Lord Ludo, may naintindihan ka ba? Ako ay isang lalaking may asawa. Hindi ako papayag dito, walang pag-aalinlangan na tanggi ni Philip. Nakangiting sabi ni Lord Ludo, alam kong tatanggi ka. Pakinggan mo lang ako. I need you to pretend to be my fiancé and do one thing for me. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, kunwari. Hindi ko maintindihan. Humigop ng red wine si Lord Ludo, itinaas ang isang braso sa kanyang dibdib, at sinabing, anak ako ng dakilang hari sa langit ng neutral na paksayon sa korte sa langit. Napatulala si Philip sa pahayag na iyon. Alam niyang may ilang katayuan si Lord Ludo, ngunit hindi ganoon kataas. Bilang anak ng Great Heavenly King ng neutral faction sa Heavenly Court, kailangan niya maging apple of the eye ng aktwal na pinuno ng Heavenly Court. Kung ganoon, mas lalo akong naguguluhan. Sa iyong pagkakakilanlan at hitsura, dapat marami kang lalaki na humahabol sa iyo, kaya bakit mo ako hilingin na magpanggap na iyong mapapangasawa? Natatawang sabi ni Philip. Sinabi ni Lord Ludo, ang pagtatangkang pagpatay ilang araw na ang nakalipas ay ginawa ng radikal na paksayon. I'm asking you to pretend to be my fiancé dahil gusto kong hiramin ang katayuan at kapangyarihan ng pamilya Clark mo. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, kung gayon, maling tao ang nahanap mo. Ayokong makisali sa Heavenly Court. Kung wala nang iba, alis na ako. Hindi tanga si Philip. Hindi niya kayang makisali sa mga panloob na labanan ng Heavenly Court nang walang dahilan. Kabanata 2906. Gayunpaman, nang makarating siya sa pintuan, nakita niyang nakalock ito ng mahigpit. Ano ang ibig sabihin nito? Nakasimangot na tanong ni Philip, may bahid ng lamig ang mga mata.
Dumating siya sa Mystic City una dahil kay Wayne at sa pamilya Lovelace, pangalawa dahil sa lihim na vault ng pamilya Larsen, at pangatlo para sa lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Kung tungkol sa mga panloob na labanan ng Heavenly Court, hindi siya interesado at ayaw niyang makisali. Sino ang nakakaalam kung anong mga tao ang umiiral sa langit na hukuman? Bukod pa rito, ayon kay Lord Ludo at sa impormasyong nahanap niya, ang pamilya Clark ay humiwalay sa kontrol ng Heavenly Court at umunlad ng mag-isa bago ito lumaki sa isang nakakainggit na sukat. Posible bang ang mga dakilang hari ng langit ng hukuman sa langit ay hindi nagdamdam sa pamilya Clark o sa kanyang ama? Ibinaba ni Lord Ludo ang baso ng alak, ipinakita ang kanyang mapagmataas na anyo, kinagat ang kanyang labi, kinindatan ang kanyang magagandang mata, at sinabing, wala ka ba talagang iniisip tungkol sa akin? Natigilan si Philip. Nang makitang ganito si Lord Ludo, agad siyang umiling at sinabing, hindi ikaw ang tipo ko. Naging awkward agad ang atmosphere. Agad na nanigas ang umuugong na balakang ni Lord Ludo. Tinitigan niya ng mga punyal si Philip, tinapakan ang kanyang paa ng marahas, at sumigaw, Ang mga lalaki ay puro hamak, isang bagay ang sinasabi ngunit iba ang iniisip. Philip Clark, sinasabi ko sa iyo ngayon na dapat kang maging fiancé ko pumayag ka man o hindi. 7 araw na lang. Pagkatapos ng lahat sa Mystic City, maghihiwalay na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, si Lord Ludo ay naglabas ng isang pistola mula sa drawer, itinutok ito sa ulo ni Philip, at sinabing, maaari mong piliin na lumabas o dalhin sa isang body bag. Philip helplessly clutched kanyang noo at shook kanyang ulo. Ano ito? Isang sapilitang sitwasyon. Lord Ludo, wala ka na bang ibang kandidato? Tanong ni Philip. Sabi ni Lord Ludo, hindi. Tanging ang pamilya Clark lang ang karapat-dapat sa akin. Ayokong makakita ng iba. Medyo mayabang din siya. Napaisip si Philip. Nakalok ang pinto, at nakatutok ang baril sa ulo niya. Bagamat makakatakas siya sa lugar na ito, hindi maiiwasang magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo kung pipilitin niyang lumabas. Kaya, umupo si Philip at nagtanong, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong sabihin. Itinabi ni Lord Ludo ang baril at sinabing, napakasimple. Ang radical na paksayon ay magpapadala ng isang tao sa Mystic City. Hinahabol niya ako, pero hindi ko siya gusto. Siya ang magiging tagapagmana ng paksayon na iyon at ang pinakamatandang apo ng dakilang hari sa langit ng pangkat na radical. Siya ay may mataas na pagtingin at isa sa mga kandidato bilang hinaharap na kahalili sa Heavenly Court. Gusto kong magpanggap kang nobya ko at makatrabaho mo ako sa ilang okasyon at sa ilang partikular na sitwasyon. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at sinabing, iyon ay ang sadyang galitin ang kabilang partido, tama ba? Nagulat si Lord Ludo bago niya sinabi, maaari mong sabihin iyan, ngunit maaaring ito ay mas mapanganib kaysa sa iyong iniisip. At gusto mo pa rin akong magpanggap sa kabila ng panganib. Pagmamaktol ni Philip. Sabi ni Lord Ludo, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lahat, ikaw at ako ay wala nang magagawa sa isa't isa. Paano ako magtitiwala sa iyong mga salita? Paano kung ang manliligaw mo ay makahanap ng isang taong pumatay sa akin mamaya? Tanong ni Philip. Napangiti si Lord Ludo at sinabing, sa iyong lakas, natatakot ka pa bang mahuli? Maghanap ng mga kabanata. Bilhan mo ako ng kape. Kabanata 2907. Bakit hindi? I don't have to be involved in this first place. Dagdag pa ni Philip, I can consider pretending to be your fiancé, but I need to put forward my demands too. Sige po. Siyempre, alam ni Lord Ludo na hindi siya tutulungan ni Philip ng walang dahilan. Kailangan ko ng may katuturang panloob na impormasyon tungkol sa Heavenly Court, lalo na ng aking mga magulang at tungkol din sa totoong Heavenly Court sa kasaysayan. Pagkatapos magsalita ni Philip, kinuha niya ang tasa ng tsaa sa mesa at humigop. Nag-isip sandali si Lord Ludo, kinurot ang kanyang baba gamit ang kanyang malambot na kamay, at sinabing, okay, it's a deal. Hindi nagtagal, umalis si Philip sa hotel. Paglabas ay napansin ni Philip na sinusundan siya ng ilang lalaking nakaitim na damit. Napaisip si Philip at naglakad sa kalye hanggang sa marating niya ang isang liblib na eskinita. Ang mga lalaking iyon ay nakatayo sa bakana ng eskinita at tumingin sa paligid. Nagkatinginan sila at naglabas ng mga punyal o pistola. Pagpasok nila sa eskinita, napansin nilang naghihintay na si Philip. Hey! Sino ang nagpadala sa iyo dito? Tanong ni Philip habang nakatingin sa kanila. Ang mga taong ito ay hindi mahina, karamihan ay mga disipulo ng ika-4 na sona. Ang pinuno ay isang dalubhasa sa ika-5 sona. Gayunpaman, sila ay mga bug sa opinyon ni Philip. Malalaman mo kapag patay ka na. Ang pinunong may machete sa likod ay tumawa ng nakakatakot at winagayway ang kanyang kamay. Agad na sumugod kay Philip ang mga kasama niya sa likod. Umiling si Philip at itinaas ang kamay.
Ang kanyang buong braso ay tila nag-aapoy, nakasisilaw sa matingkad na pulang enerhiya. Sa isang iglap, naramdaman ng pinunong may machete sa likod ang nakakatakot na hangarin sa pagpatay mula kay Philip. Nako! Takbo! Walang pag-aalinlangan, tumalikod sila at tumakbo. Gayunpaman, ngumiti si Philip, itinaas ang kanyang kamay, at isang flame chimera ang sumugod na may dagandong. Napuno agad ng hiyawan ang buong eskinita. Parang sonic boom, umalangaw-ngaw ang nakakapasong airwave sa paligid. Mabilis na iniwasan ng mga tao sa malapit ang lugar na ito dahil ang mga ganitong away ay palaging nangyayari sa Mystic City. Matapos ang lahat ay nakahandusay sa buong lupa, hubad at sunog. Ang ilan ay naninigarilyo mula sa kanilang mga bibig. Tumingin si Philip mula sa itaas, tinapakan ang dibdib ng pinuno, at malamig na nagtanong, sino ang nagpadala sa iyo dito? Napaungol ang lalaki at parang nabali ang kanyang tadyang sa natapakan. Humingi siya ng awa. Ito ay Third Master Lane. Dumbo Lane. Napaisip si Philip. Maaaring siya lang. Pinalipad ni Philip ang lalaki gamit ang isang sipa at umalis sa eskinita. Sa kalye, nakita ni Philip ang lokasyon ni Dumbo mula sa isang dumaraan at diretsyong nagtungo doon. Sa mansyon ni Dumbo, umupo siya sa sofa sa sala kasama ang magagandang babae sa kanyang mga bisig. Naninigarilyo siya ng tabako at nakikipaglaro sa kanyang mga anak. Third Master Lane, ang mga taong ipinadala namin ay pawang mga nangungunang eksperto. Siguradong patay na ang batang Patriarch Clark. How dare that brat capture me? Hahanap ako ng papatay sa kanya. Nagmura si Dumbo, itinaas ang kanyang baso, at ininom ang alak sa isang lagok. Sa oras na ito, isang subordinate na puno ng dugo ang sumugod, nahulog sa lupa, at sumigaw, the Third Master, pinipilit niyang pumasok. Kabanata 2908. Habang umiinom at nagsasaya si Dumbo Lane, nakita niyang nagmamadaling pumasok ang kanyang nasasakupan. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na napatayo si Dumbo sa takot at nanlalaki ang mga mata na nagtanong, sino ang pumasok? Pawis na pawis siya. Sisigat pa lang ang subordinate na puno ng dugo ng isang figurang puno ng pagpatay sa pintuan ang sumipa ng ilang subordinate at sumugod na pumasok. Ako ito. Ang deklarasyon na iyon ay sumabog sa bulwagan na parang isang kulog. Tumangala si Dumbo at nakita si Philip na pumapasok na mag-isa na may mapang-ipong mga mata. Ikaw pala, hindi ka pa ba patay? Natarante si Dumbo, at bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Damn it, siya ay kumuha ng ilang mga dalubhasang disipulo. Bakit napakaraming tao ang hindi nagawang pabagsakin ang isang kalaban? Tumawa si Philip at naglakad papunta kay Dumbo. Umupo siya sa sofa, nagsali ng isang baso ng alak, at humigop. Nang makita ito, puno ng panginginig ang mga mata ni Dumbo. Damn it, hindi naman siya sineseryoso ni Philip. Kabalbalan. Galit na sigaw ni Dumbo, Young Patriarch Clark, ito ang aking teritoryo. Sa paggawa nito, hindi mo ba ako nirerespeto? Hindi siya pinansin ni Philip ngunit sa halip ay sinabi niya, na pag-isipan mo na ba kung paano magbayad para sa iyong mga pagkakamali? Pagbabayad sala sa kanyang mga pagkakamali. Natigilan si Dumbo bago pagalit na sumigaw, Young Patriarch Clark, masyado kang mayabang. Sa tingin mo ba pushover talaga ako? Kahit na ano, isa ako sa 4 na Earth Dragons ng Mystic City. Mga lalaki, pasok kayo. Kasunod ng galit na sigaw ni Dumbo, maririnig ang mabilis at mabibigat na yabag. 12-12 ng matipunong lalaki na may mga baril ang sumugod at agad na pinalibutan ang bulwagan sa loob at labas. Nadama ni Dumbo ang higit na kumpiyansa sa mga taong ito sa paligid. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tiningnan niya si Philip ng may pagyayabang at sinabing, Young Patriarch Clark, mag-isa kang dumating ngayon. Sa tingin mo ba ay darating si Arundel at ililigtas ka muli? Kahit maglakas loob siyang pumunta rito, hindi siya makakapasok sa pintong ito. Nagtaas ng kilay si Philip at humigop ng alak. Tumangala siya kay Dumbo at sinabing, sa tingin mo ba ay makikitungo sa akin ang mga lalaking ito? Nagulat si Dumbo sa sinabi ni Philip. Ang mga taong pinadala niya kanina ay mga dalubhasang disipulo sa ika-4 at ika-5 sona, ngunit si Felipe ay nagpakita pa rin sa kanyang harapan, buhay at sumipa. Disipolo din ba ang lalaking ito? Hindi pwede. Dapat yung mga taong nakapaligid sa kanya. Hehe, huwag mo akong takutin. Ang daming lalaking ito ay higit pa sa sapat para harapin ka. Malamig na sabi ni Dumbo na may killing intent sa kanyang mga mata. Walang magawang umiling si Philip at sinabing, noong una, gusto kong iligtas ang iyong buhay dahil sa Dragon King Well. Pero ngayon, parang hindi na kailangan. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Philip ang baso ng alak nang sumabog ang cold killing intent mula sa kanyang katawan. Kabanata 2909. Nang makita ito, ikinaway ni Dumbo ang kanyang kamay at sumigaw, patayin siya.
Bang, bang, bang. Dagatatat, sa isang iglap na puno ng putok ng baril ang bulwagan, at pinalipad ang mga tao. Ang mga muebles at kasangkapan ay naging magkapira-piraso. Naisip ni Dumbo na tiyak na mamamatay si Philip sa ilalim ng gayong kapangyarihan. Gayunpaman, siya ay mali, napakamali. Iyon ay dahil nakita niya na ang mga bala ay hindi nakapinsala kay Philip. Isa talaga siyang disipulo. Dagendong. Sa mahinang Dagendong, isang fire chimera ang sumugod na nagpatomba sa isang dosenang tao. Sumabog sila sa apoy at naging abo. Dagendong. Sa sandaling iyon, sinunggaban ng chimera si Dumbo at tinapakan ang kanyang dibdib na may nagninangas na mga kuko. Mapatla ang mukha ni Dumbo nang bumagsak sa lupa, nasusunog ang damit at buhok. Arg! Huwag mo akong patayin. Malungkot na sigaw ni Dumbo. Tahimik na lumabas ng bulwagan si Philip, nag-iwan ng isang tumpok ng mga katawan sa likuran niya na halos sunog na o nasunog na at naging abo. Third Master Lane, ano sa tingin mo ngayon? Nakangiting tanong ni Philip. Sa sandaling ito, si Dumbo ay inaapakan sa lupa ng chimera ng apoy. Naramdaman niya ang nakakapasong hangin at patuloy na sumisigaw. Nagkamali ako. Batang Patriarch Clark, maawa ka sa akin. Papayag ako sa kahit ano. Patawarin mo sana ako. Huwag mo akong patayin. Humalaklak si Philip. Dagendong. Ang fire chimera ay umungal at bumuga ng apoy, na nakatitig kay Dumbo sa malalaking mata nito. Hinaplos ni Philip ang ulo ng apoy na chimera, at pinaikit nito ang mga mata sa kasiyahan. Inalis nito ang nagninangas na mga paa nito sa katawan ni Dumbo at nakahandusay sa sahig sa tabi ni Philip. Nakahinga ng maluwag si Dumbo, pakiramdam na sa wakas ay nailigtas na ang kanyang munting buhay. Nagmamadali siyang bumangon, lumuhad sa harap ni Philip, at nakayukong sinabi, Young Patriarch Clark, maawa ka sa akin. Handa akong pagsilbihan ka. Ang tanging iniisip ni Dumbo ay ang mabuhay. Malamig na sinulyapan ni Philip si Dumbo at sinabing, hindi ko kailangan ng kontrabida para pagsilbihan ako. Nang marinig ito, natarante si Dumbo at mabilis na sinabi, Young Patriarch Clark, maaari akong magbigay sa iyo ng ilang impormasyon tungkol sa Mystic City. Masasabi ko rin sa iyo ang ilang bagay tungkol sa Dragon King Well. Panipi. Naisip ni Philip na ayos lang. Gusto mo bang ipagkanulo si Dragon King Well? Hindi ka ba natatakot na patayin ka niya? Tanong ni Philip. Siyempre, nag-aalala si Dumbo, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Gayunpaman, mas malamang napatayin siya ni Philip ngayon. Handa akong pagsilbihan ka. Nakayukong sabi ni Dumbo. Kumunat ang noo ni Philip, nag-isip tungkol dito, at sinabing, pwede mong panatilihin ang iyong buhay pansamantala. May kailangan kang gawin para sa akin ngayon. Ibigay mo sa akin ang iyong order, Young Patriarch Clark. Talagang gagawin ko. Naramdaman ni Dumbo na parang nabigyan siya ng amnestia at ngumiti ng papuri. Tulungan mo akong bantayan ang Dragon King Well. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. At saka, kailangan kong malaman ang mga sekreto ng siyam na minahan, malamig na sabi ni Philip. Saglit na natigilan si Dumbo bago siya nagngingit at sinabing, okay. Gagawin ko. Ngumiti si Philip at umalis. Sa gilid, ang fire chimera ay sumulyap kay Dumbo at umungol bago nawala sa isang bola ng apoy. Pagkaalis ni Philip, nakahinga ng maluwag si Dumbo at bumagsak sa lupa. Ito ay masyadong mapanganib. Muntik na siyang mamatay. Third Master, okay ka lang ba? Nagmamadaling pumasok ang kanyang mga kampon. Sinipa sila ni Dumbo at galit na sumigaw, F*** off. Pagkaalis ni Philip sa tirahan ni Dumbo, hindi siya agad bumalik sa hotel bagkos ay lumihis siya sa Glenrockden sa Mystic Mine 3. May gusto siyang matutunan kay Klaus Motley. Sa entrance ng Glenrockden, nakita ng dalawang babaeng attendant sa pinto si Philip at nakangiting sinabi, Mr. Clark, hinihintay ka na ni Mr. Motley sa loob. Natigilan si Philip. Alam ba ni Klaus na darating siya? Kabanata 2910. Sinundan ni Philip ang babaeng attendant sa Glenrockden. Isa itong eleganteng hardin na may simpleng ngunit klase na kapaligiran. May maliit na lotus pond, maliit na gazebo, at maraming porselana na dekorasyon. Naglalaro ng chess si Klaus sa maliit na gazebo na may bantay sa likod niya. Ang gwardya ay mukhang medyo kahanga-hanga na may mga tangkay na mata at malamig na aura na lumalabas sa kanya. Pumasok si Philip sa maliit na gazebo, bahagyang yumuko, at sinabing, Kumusta ka, Dragon King Motley? Natatawang sabi ni Klaus sabay kaway, huwag kang masyadong formal. Magkaibigan tayo dito. Umupo si Philip at sinilip ang larong chess sa mesa. Ito ay lubhang kakaiba, tila sa lahat ng mga patay na dulo. Naglalaro ka ba ng chess? Tanong ni Klaus nang makita niyang nakatingin si Philip sa laro. Ngumiti si Philip, umiling, at sinabing, medyo alam ko. Nakipaglaro ako sa tatay ko dati.
Ngumiti si Klaus at sinabing, ang galing. I-play ang larong ito sa akin. Hindi tumanggi si Philip, at nagsimulang makipaglaro ang dalawa sa isa't isa. May kailangan ka bang malaman? Tanong ni Klaus habang naglalaro ng chess. Sabi ni Philip, wala lang. Gusto lang kitang tanungin tungkol sa Blackstone na iyon. Tumango si Klaus at sinabing, ang Blackstone ay hindi jade. Hindi ito ginagamit ng mga normal na tao at hindi ito magagamit. Ang Blackstone na ito ay katulad ng hilaw na materyal ng kakanyahan ng buhay, na isang sangkap na may espesyal na enerhiya na maaari lamang mabuo ng mga espesyal na institusyon. Halimbawa, ang Nonagon, ang Supernatural Bureau, at ilang pribadong institusyong pananaliksik sa labas ng bansa. Ang ilang mga armas mula sa Supernatural Bureau ay gawa sa Blackstone. Magagamit ang mga ito upang pigilan ang kapangyarihan ng mga disipulo. Ito rin ang direksyon para sa hinaharap na pag-unlad ng siyentipikong pananaliksik. Siguro sa oras na iyon, lahat ay maaaring magkaroon ng mga armas na maaaring kontrahin ang mga disipulo. Habang nagsasalita si Klaus, gumawa siya ng chess move. Tumingin si Philip sa larong chess at kumunat ang noo. Gumawa rin siya ng hakbang at nagtanong, alam mo ba ang tungkol sa Heavenly Court? Nang marinig ito, huminto si Klaus bago niya bahagyang itinaas ang kanyang kilay, tumingin kay Philip, at sinabing, nakipag-ugnayan ka na ba sa mga tao sa langit na hukuman? Tumango si Philip at hindi nagtatago, oo. Tumango si Klaus at natahimik sandali. Sabi niya, ang Heavenly Court ay lampas sa ating pangunawa at pagkakasangkot. Matagal nang umiral ang organisasyong ito sa mundo, at base sa pagkakaalam ko, hindi ito ang tunay. Maaaring may mga extraterrestrial na sibilisasyon sa totoong langit na hukuman. Panipi. Mga extraterrestrial na sibilisasyon. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, may patunay ba ito? Tumango si Klaus at sinabing, oo. Sa mga labi ng maraming sinaunang sibilisasyon, natagpuan ang mga palatandaan at talaan ng mga extraterrestrial civilization, lalo na sa ilang panahon. Bukod dito, sa ilang libingan na nahukay ng mga arkeologo, mayroon ding mga palatandaan at record ng mga sibilisasyong extraterrestrial. Sa puntong ito, may naisip si Klaus at bumulong sa guard sa likod niya. Pagkatapos nito, pumasok ang gwardya sa bakuran at lumabas muli na may dalang maliit na kahon na gawa sa kahoy pagkaraan ng ilang sandali. Ang kahon ay mukhang medyo luma na may larawan ng isang paggalugad na ipininta dito. Sinabi ni Klaus, ito ay isang relic na nahukay noong panahon ng Prekay. Maaari mong tingnan. Kinuha ni Philip ang kahon, binuksan ito, at natagpuan ang isang arrow na nakarest sa loob. Ano ito? Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong. Kabanata 2911. Sinabi ni Klaus, tingnan mo ang ulo ng palaso. Tiningnan ito ng mabuti ni Philip at nakita niya ang isang Golden Dragon Gate. Tama iyon. Simbolo iyon. Ang parehong nakita ni Philip sa Space Tunnel. Iyon ang logo ng tunay na Heavenly Court. Nakita mo na ba ito dati? Tanong ni Klaus nang makita ang ekspresyon ni Philip. Kumunat ang noo ni Philip at tumango, oo, meron ako. Tumango si Klaus at sinabing, ito ang logo ng totoong Heavenly Court. Mayroong maraming mga makasaysayang talaan, ngunit ang mga ito ay masyadong malabo. Bukod dito, maraming mga arkeologo ang hindi nag-aral ng paksang ito ng malalim at inisip lamang ito bilang isang pagkakataon. Nang marinig ito, tumango si Philip at gumawa ng chess move. Napatingin si Klaus sa larong chess at umiling-iling na may kasamang ngiti. Sabi niya, hindi masama ang iyong mga kasanayan sa chess. Ngumiti si Philip at sinabing, nagkataon lang. Tumayo si Klaus at inanyayahan si Felipe sa looban. Umupo ang dalawa, nagkukwentuhan habang umiinom ng tsaa. Napakakomplikado ng Mystic City. Kung nais mong makakuha ng isang bagay dito, kailangan mong gumawa ng maraming paghahanda. Hindi kita matutulungan ng ganoon kalaki, sabi ni Klaus. Ngumiti si Philip at nagtanong, maaari ba akong magtanong kung bakit gusto mo akong tulungan? Napangiti si Klaus at sinabing, dahil sa tatay mo. Minsang pumunta rito ang tatay mo noon at maswerte akong nakilala ko siya. Siya ay talagang isang natatanging tao, isang pag-iral na maaari lamang nating tingnan. Nakatanggap ako ng ilang papuri mula sa iyong ama upang makarating sa kung nasaan ako ngayon. Nagulat si Philip dito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong koneksyon ang kanyang ama at si Klaus. Nakarating si Klaus sa kanyang posisyon ngayon dahil sa ilang papuri mula sa kanyang ama. Dragon King Motley, masyado kang mabait. Ang iyong posisyon ngayon ay higit sa lahat sa pamamagitan ng iyong mga pagsisikap at walang gaanong kinalaman sa aking ama. Hindi tanga si Philip at hindi niya gagamitin ang kanyang ama para kumuha ng utang. Ngumiti si Klaus at sinabing, ano ang plano mong gawin sa Windsor Well? Sa tanong nito, kumunat ang noo ni Philip at sinabing, hindi ko alam. May kailangan siya. Ngumiti si Klaus at sinabing, mali ka, kung ganoon.
Hindi lang siya ang may balita tungkol sa pamilya Lovelace. Kung tutuusin, dapat nakuha mo na ang gusto mo noong pumunta ka sa medical hall ng Lovelace family kanina. Tumango si Philip. Wala dito si Win o ang memory chip. Sa isang malaking lawak, ang kanyang paglalakbay sa Mystic City ay maaaring ituring na tapos na. Gayunpaman, nais pa rin ni Philip na hanapin ang lihim na vault ng kanyang ina. May iba pa akong dapat gawin, sabi ni Philip. Tumango si Klaus at nakangiting sinabi, sikretong vault ba ng pamilya Larsen? Nang marinig ito, natigilan si Philip. Paano nalaman ni Klaus Motley ang tungkol dito? Nang makita ang ekspresyon ni Philip, ngumiti si Klaus at sinabing, huwag kang kabahan. Alam ko ito dahil nagtrabaho ako sa ilalim ng iyong ina noon. Masasabi ko rin sa iyo nang may katiyakan na may ginawa ang iyong ina sa lihim na vault ng pamilya Larsen sa Mystic Cave noon, ngunit hindi ko alam ang mga detalye. Natigilan si Philip. Si Klaus ay nagtrabaho noon sa ilalim ng kanyang ina. Nakilala mo na ba ang aking ina? Nag-aalalang tanong ni Philip. Umiling si Klaus at sinabing, hindi. Maliit na empleyado pa lang ako noon at likod lang ng nanay mo ang nakikita ko. Siya ay isang kamangha-manghang babae, isang taong hinahangaan at sinasamba ng hindi mabilang na mga tao. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Klaus na ipakita sa kanyang mga mata ang bakas ng panatikong pagsamba. Napagtanto ni Klaus na nawala na siya ng lakas at tumawa. Napangiti si Philip at nagtanong, lagi nang sinasabi na may 3 Dragon King sa Mystic City. Iniisip ko kung sino ang unang Dragon King. Kabanata 2912. Ang unang Dragon King. Nang marinig ang tanong ni Philip, inilapag ni Klaus ang tasa sa kanyang kamay at tinitigan ang mga ibon at bulaklak sa bakuran. Pagkaraan ng mahabang panahon, nag-aalalang sinabi niya, I'd advise you not to ask about him. Mas makakabuti para sa iyo. Nang marinig ang sinabi ni Klaus, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Philip. Malaki ba ang background ng unang Dragon King? Talagang ipinakita ni Klaus ang gayong pangamba at pinayuhan din si Philip na huwag magtanong tungkol sa kanya. After a moment of silence, Philip said, gusto ko pa rin malaman kasi ayokong kontrolado ako ng iba. Makakagawa lang ako ng kaukulang mga paghuhusga at paghahanda kapag naiintindihan ko ang kabilang partido. Nang marinig ito, nag-isip sandali si Klaus at same time na sinabi, may mga bagay akong masasabi sa iyo, ngunit kailangan mong itago ang impormasyon sa iyong sarili at huwag ibunyag ito sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung hindi, magdudulot ito ng kapahamakan sa mga tao sa paligid mo. Naging tense ang atmosphere. Tumango si Philip. Ginamit ni Klaus ang tubig mula sa kanyang tasa ng tsaa at nagsulat ng isang salita sa mesa, Preceptor. Preceptor. Ano ang ibig sabihin noon? Sandali lang. Kumunat ang noo ni Philip at nagtatakang tumingin kay Klaus. Sinabi niya, sinasabi mo ba na ang unang Dragon King ay? Si Klaus ay gumawa ng isang shusheng motion at sinabing, itago mo ito sa iyong sarili. Hindi mo dapat banggitin ang taong ito. Laging sinasabi na ang Imperial Palace ay hindi maaaring kontrolin ang Mystic City, ngunit hindi iyon ang kaso. Nakagawa na ang Imperial Palace ng mga plano para sa lugar na ito. Malaki ang ambisyon ng taong iyon. Hindi niya gusto ang isang bagay na wala sa kanyang kontrol sa ilalim ng kanyang ilong. Huminga ng malalim si Philip. Hindi niya inaasahan na siya ang unang Dragon King. Natarante si Philip dito. Dahil ang Imperial Palace ay may kontrol na sa Mystic City, ano ang mayroon sa lahat ng detalyadong plano. Nang makita ang pagkalito ni Philip, sinabi ni Klaus, huwag mong masyadong isipin iyon. Mula noong sinaunang panahon, kakaunti ang maaaring umupo sa ganoong posisyon. Dahil siya ay nagtagumpay, siya ay dapat na isang kamangha-manghang tao. Bukod dito, ang ating bansa ay umunlad at ginawa ang pangalan nito sa buong mundo sa ilalim ng kanyang mga kamay. Iyan ay higit pa sa sapat. Kung tungkol sa kanyang mga ambisyon at mga plano, maaari kong hulaan ng kaunti, ngunit hindi masyadong marami dahil hindi iyon isang bagay na maaaring isipin ng mga tulad natin. Sa puntong ito, huminto si Klaus, tumingin kay Philip, at sinabing, gayunpaman, hindi ito magiging problema para sa iyo. Sana talaga makita-kita sa ganoong posisyon habang nabubuhay pa ako. Nang marinig ito, nagulat si Philip at sinabing, ako. Ngumiti si Klaus at tumango, wala ka bang alam? Alam kong ano? Tanong ni Philip. Ngumiti si Klaus at sinabing, hindi mabubunyag ang sikreto. Dahil hindi mo alam, kalimutan mo na, pagkatapos. Tumanggi si Klaus na magsalita tungkol dito. Umupo sandali si Philip at naghanda na para umalis. Nang paalisin siya ni Klaus, pinaalalahanan niyang muli si Philip, maaaring alam na ng unang Dragon King ang tungkol sa iyong mga aksyon sa Mystic City. I guess it should be fine no matter what you do, so have courage and confidence in yourself, but you need to be careful too. Mag-ingat sa Windsor Well. Ang mga taong nasa likod niya ay hindi madaling pakitunguhan.
Tumango si Philip at nagpaalam kay Klaus. Tumayo si Klaus sa pintuan na may malabong ngiti sa kanyang mga labi nang umalis si Philip. Ang personal na bantay sa likod niya ay humakbang pasulong sa sandaling ito at sinabing, gusto kang makita ng unang Dragon King. Tumango si Klaus at sinabing, okay, let's go. Kabanata 2913. Bumalik si Philip sa hotel kung saan naghihintay sa kanya si Fennel at ang iba pa. Kanina lang dumating ang isang matandang pulubi at hiniling sa akin na ibigay ito sa iyo, sabi ni Fennel na may hawak na piraso ng sirang jade sa kanyang kamay. Kinuha ni Philip ang jade at sinulyapan ito. Ito ay tila hindi karaniwan, tulad ng isang bahagi ng isang mas malaking bagay. Anong matandang pulubi? Tanong ni Philip. Umiling si Fennel at sinabing hindi niya alam. Kumunat ang noo ni Philip, tumingin muli sa jade, at nagpasyang huwag na itong pag-isipan pa. Nga pala, nagpadala lang ang Windsor Well ng isang tao para sabihin sa amin na ang treasure digging event sa Mystic Cave ay gaganapin ng mas maaga sa schedule, sabi ni Fennel. Ahead of schedule. Kailan? Tanong ni Philip. Bukas, sabi ni Fennel. Kumunat ang noo ni Philip. Bakit ipapasulong ang treasure digging event? May iba pa ba? Tanong ni Philip. Sabi ni Fennel, gusto rin niyang malaman kung napag-isipan mo na. Nag-isip si Philip at sinabing, ano sa palagay mo? Sinabi ni Fennel, sa palagay ko ay hindi kinakailangan na magtrabaho kasama ang Windsor. May kanya-kanya tayong paraan. Tumango si Philip at sinabing, sabihin na lang natin sa kanya na hindi tayo magtatrabaho sa kanya. Hindi nagtagal, natanggap ni Windsor ang tugon ni Philip. Dragon King well, Philip Clark has refused, sabi ng kanyang subordinate na nakayuko. Ngumiti si Windsor at sinabing, okay, pwede ka nang umalis. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, tumingin sa malayong kalangitan na may singkit na mga mata, at bumulong sa kanyang hininga, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Makipag-ugnayan sa Nightingale at sabihin sa kanya na kumilos. Sa gabi, nakahiga si Philip sa kama at inisip ang mga tao at bagay na nakatagpo niya sa Mystic City nitong mga nakaraang araw pati na rin ang kontrol niya sa paparating na sitwasyon. Mga tao mula sa Heavenly Court, ang pamilyang Donnelly, Klaus Motley, Windsor Well, at ang unang Dragon King na hindi mabanggit ang pangalan. May mga palatandaan din ng Fitzgerald Hale sa likod ng Windsor. Ang Mystic Cave at ang kayamanan ng sinaunang pantas. Ang sikretong vault din ng kanyang ina. Ang lahat ay nauugnay sa Mystic City sa Hilagang Kanluran. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Napakaraming puwersa at tao ang nasangkot. Habang nagmumuni-muni si Philip, bigla siyang nakarinig ng bahagyang paggalaw sa labas ng bintana. Hindi siya natutulog noong una, kaya't bumangon siya sa dilim at dumaikit malapit sa dingding. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang itim na figure sa gilid ng bintana, mabilis na binuksan ang salamin, at pumasok sa silid. Sa dilim, napabuntong hininga si Philip at pinagmamasdan ang mga galaw ng kabilang partido. Saglit siyang naghalungkat sa bahay na parang may hinahanap. Pagkatapos, naglabas siya ng isang syringe na naglalaman ng maputlang gintong likido at nagtiptoe sa gilid ng kama. Nang iangat niya ang kumot at walang nakitang tao sa kama, lumingon siya bigla. Mabilis na kumilos si Philip sa oras na ito at sinuntok ang ulo ng lalaki. Hinarang ng lalaki ang magkabilang braso, pero lumipad pa rin siya palabas at bumagsak ng malakas sa pader. Boom! Nabasag ang pader. Gayunpaman, maayos ang lalaki. Sa halip, mabilis siyang naglabas ng punyal sa kanyang baywang at sinaksak sa dibdib si Philip. Kumunat ang noo ni Philip. Ang taong ito ay hindi simple. Ang ganitong mga kasanayan at lakas. Ang suntok ni Philip ngayon lang ay naglalaman ng lakas ng 6th zone. Talagang nakatiis ang kalaban. Swish! Ang punyal na kumikislap sa lamig ay tumama sa dibdib ni Philip. Nipatigilid si Philip at sabay sinipa. Sino ka? Tumahol si Philip. Ang kabilang partido ay ngumiti ng nakakatakot at sinabi, ang taong papatay sa iyo. Kabanata 2914. Bang! Muling sumugod ang kabilang partido na may dalang punyal sa kamay. Kumunat ang noo ni Philip at muling sinipa palabas. Hindi pa nahuhuli, biglang huminto ang kabilang partido bago tumakbo patungo sa mga bintana. Gusto mo bang tumakbo? Kumunat ang noo ni Philip at sinuntok ang figure sa bintana. Dagendong. Isang mahinang dagendong ang umalangaw-ngaw sa buong hotel at ginulo pa ang buong kalye. Isang nag-aalab na kamao na puno ng nagngangalit na enerhiya ang bumalot sa figure. Boom! Ang figure ay pinalipad ng nagninangas na kamao, at ang pader ay gumuho. Tinadyakan ni Philip ang lupa gamit ang dalawang paa at tumalon palabas, muling nilabanan ang tao. Nagtakbuhan at naghahabulan ang dalawa, patuloy na nag-aaway. Basag! Biglang itinaas ng itim na figure ang kanyang kamay at gumawa ng grabong motion sa langit. Ilang thunderbolts ang dumapo sa ulo ni Philip.
Kumunat ang noo ni Philip at mabilis na umatras. Dumagundong. Tuluyan ng nilamon ng kidlat ang lugar na ito. Nabasag ang sahig, at lumipad ang graba. Ang mga nakapalibot na bahay at iba pang pasilidad ay naging mga durog na bato. Naging matalim ang mga mata ni Philip nang sumugod ito palabas at sinuntok ang tao. Boom! 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 Sunod-sunod, ang nakakapasong kay Mira na mga kamao ay binomba ang figure na parang mga mabangis na kabayo. Naramdaman din ng taong iyon ang napakalaking lakas at pakiramdam ng krisis na nagmumula sa likuran. Tumalikod siya at ibinoka ang mga braso. Sa ilalim ng ningning ng nag-aalab na kamao, lumitaw ang asul at puting mga pattern ng kidlat sa kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, ang kanyang mga braso ay naging bagyo. Bagyo ng kidlat. Sumigaw ang lalaki, at walang katapusang kapangyarihan ng kidlat ang bumaril mula sa kanyang mga braso, na bumuo ng isang thunderstorm net na ganap na bomalot sa naglalagablab na nagninangas na mga kamao ng kay Mira. Dumagundong. Isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong Mystic City. Nagsimulang manginig ang paligid at mga gusali. Sa gitna ng dalawa, nagsimulang kumalat ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang mga nakapalibot na gusali ay nabasag ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya at naging mga guho. Isang radius na 5 milya ang naging tigang na lupain. Malaking guho na dulot ng shockwave ang lumitaw sa paningin ng lahat. Sa kabutihang palad, hindi gaanong mga tao ang nakatira sa suburban na kapitbahayan na ito. Gayunpaman, ang tunog ng mapangwasak na pagsabog na ito ay nakakuha na ng atensyon ng maraming tao sa Mystic City. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakatayo sa kani-kanilang mga hotel o sa gilid ng burol habang tinitingnan nila itong nakakatakot na pula at asul na puti na sentro ng enerhiyang bagyo. Pagtingin sa ibaba mula sa isang mataas na altitude, isang sumasabog na pabilog na bagyo ng nagninangas na pula, asul, at puti ay makikitang pumailanglang sa kalangitan mula sa isang sulok ng Mystic City. Matapos kumalat ang shockwave, si Philip at ang taong nakaitim na damit ay nakatayong nakatitig sa isa't isa sa gitna ng bagyo. Sino ka? Sigaw ni Philip. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang taong ipinadala para pumatay sa kanya. Sa pinakakaunti, mayroon siyang lakas ng ika-6 na sona. Ang kabilang partido ay nakamaskara at tumawa ng mapanukso sa oras na ito. Sabi niya, mas maganda kung hindi mo alam. Sa sinabi nito, sinubukan ng kabilang partido na tumakas. Kumunat ang noo ni Philip at hinabol siya. Sa isang iglap, isang mas nakakatakot na labanan ang sumiklab sa pagitan nilang dalawa. Ang nagliliyab na apoy at ang nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat ay lubusang lumubog sa lugar na ito na parang araw ng katapusan. Dagendong. Isang apoy na kay Mira ang pumailan lang sa langit na may nakakapanghinang dagendong. Ang malaking katawan na iyon ay natabunan ng apoy. Kabanata 2915. Mas nakakatakot, ang fire kay Mira na ito ay mukhang mas makatotohanan kaysa dati. Parang umiral talaga. Nakatuon si Philip at naramdaman na parang mayroon siyang banayad na koneksyon sa apoy na kay Mira na ito. Ang malaking flame kay Mira na ito ay tumuntong sa lupa na may 4 na kuko. Tila natunaw ang paligid, at nagbitak ang mga tile sa sahig. Napakunot ang noo ng kabilang partido nang lumabas ang nakakasilaw na liwanag mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Dagendong. Isang dagendong ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Isang puting higanteng ahas ang biglang lumitaw sa tabi ng tao. Ito ay natatakpan ng kapangyarihan ng kidlat, at ang mga kaliskis nito ay pumutok ng mga kislap. Sumirit ang puting higanteng ahas na may pulang dila at tinitigan si Philip at ang apoy na kay Mira na may eskarlate na mga mata. Nagulat si Philip, mas makatotohanan ang higanteng ahas kaysa sa kanyang fire kay Mira. Haha, gusto mo ba talagang makipag-away? Nakangising tanong ng kabilang partido. Kumunat ang noo ni Philip at nag-first move. Ang apoy na kay Mira ay tumalon sa hangin na may 4 na paa at sinunggaban ng higanteng ahas ng kidlat na may malakas na dagendong. Ibinuko ng ahas ang kanyang mga panganang malapad at kinagat ang apoy na kay Mira na may dumadagendong na bulk zone ng hangin. Sa isang iglap, isang malaking labanan ang sumiklab sa pagitan nilang dalawa. Magkasabay din na nag-away si Philip at yung isa. Bang! Katok! Bawat suntok sa laman. Lumipad ang mga numero at nagngangalit ang enerhiya. Ang buong lugar ay nahulog sa isang nagngangalit na puyo ng enerhiya na may presyon mula sa lahat ng direksyon. Boom! May napali sa pamamagitan ng suntok. Tumayo si Philip sa lugar, ang kanyang malamig na mga mata ay nakatitig sa figure na lumipad palabas. Gumawa siya ng isang grabbing motion gamit ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang longsword na nabuo sa pamamagitan ng hangin. Malamig niyang sigaw, I'll give you another chance. Sino ka at sino ang nagpadala sa iyo dito? Sa himpapawid, ang fire kay Mira ay tumapak sa higanteng ahas na may 4 na kuko, kinagat ang leeg nito, at bumubula ng walang katapusang alon ng apoy. Dagendong.
Ang Fire Chimera ay mukhang ang hari ng mga hayop sa sandaling ito. Ang kabilang partido ay lumuhad sa isang tuhod sa sahig, niyakap ang kanyang dibdib, at dumura ng isang subo ng dugo. Kumislap din ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, nanginginig na tumayo, minisyon si Felipe, at sinabing, huwag ka nang magtanong. Isa lang akong buhong na individual. Patayin mo man ako ngayon, hindi mo malalaman kung sino ang nakatayo sa likod ko. Nang marinig ito, sumimangot si Philip at nagsabi, handa ka na bang mamatay, kung gayon? Napangiti ang kabilang partido at sinabing, hindi na mahalaga. Para sa akin, ang buhay ay pagpapahirap. Thud! Si Philip ay humakbang pasulong, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nasilaw. Pagkatapos noon ay mas bumilis ang kanyang takbo. Iniwagayway niya ang espada at nilaslas ang lalaki. Mabilis na umiwas ang lalaki at naka-counter-attack gamit ang lakas ng kidlat. Tinamaan ng espada ang kalasag ng kidlat ng kalaban. Sa bawat welga, ang kabilang partido ay pinasabog ilang metro ang layo. Ang higanting ahas sa himpapawid ay tinawag din at sumugod sa gilid na ito. Dagendong. Sa isang dagendong, isang malaking sinag ng kidlat ang tumalsik sa bibig ng higanting ahas at nilamon si Philip sa isang iglap. Gayunpaman, nahulog ang Fire Chimera mula sa langit at kinagat ang leeg ng ahas. Umindayog ang ulo ng ahas at sumabog din ang sinag ng kidlat sa ibang direksyon. Tulad ng isang nagwawalis na laser beam, nag-iwan ito ng malalaking marka at malalim na hukay sa lupa. Kabanata 2916. Isang malaking labanan ang sumiklab sa pagitan ng Fire Chimera at ng higanting ahas. Nangyari ang eksenang ito sa isang sulok ng Mystic City at nakakuha ng atensyon ng maraming puwersa. Sino ang lumalaban? Ang gayong nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay hindi bababa sa lakas ng mga disipulo sa ika-6 na zona. Sa isang atek, nakakunot noo ang tanong ng isang lalaking may folding fan. Young Master, wala pa kaming natatanggap na balita, sagot ng isang katulong. Sumimangot ang gwapong lalaki at matalim na tumingin sa direksyon kung saan sumiklab ang labanan sa di-kalayuan, at ang kanyang mga mag-aaral ay napuno ng apoy at lakas ng kidlat. Alamin agad. Gusto kong malaman ang detalyadong impormasyon ng kabilang partido. Kung hindi natin makontrol ang mga ganyang tao, dapat natin silang patayin. Malamig na sabi ng lalaki. Oo, young master. Agad na tumalikod ang katulong at umalis. Sa sandaling ito, isang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa likuran ng binata. Siya ay may kulay abo na buhok at ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya. Seryoso at desidido ang mukha niya. Tito Samuel, bakit ka nandito? Bahagyang nakayuko na sabi ng gwapong lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa malayo kung saan sumiklab ang labanan gamit ang kanyang matalinong mga mata at sinabi sa mahinang boses, huwag mong masyadong pansinin ang mga ganoong bagay. Dapat mong maunawaan ang layunin ng aming paglalakbay sa oras na ito. Tumaas ang kilay ng gwapong lalaki at sinabing, Tito Samuel, hindi ko maintindihan kung bakit ipinagpipilitan ng tatay ko na pakasalan ko si Leila Nolan. Talagang sulit ba ang pagsisikap para makuha natin ang neutral na paksayon sa panig natin? Matalim na tinitigan ni Tio Samuel ang gwapong lalaki at sinabing, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang neutral na pangkat ay ngayon ang gulugad ng langit na hukuman. Ang pagkakaroon ng kanyang pag-aproba ay katumbas ng pagkakaroon ng inisyatiba sa Heavenly Court. Kung pakakasalan mo si Leila, mas magkakaroon ng autoridad at inisyatiba ang ating paksayon. Nang marinig ito, nagdilim ang mga mata ng gwapong lalaki sa sinabi nito, pero dapat mong malaman na hindi ako gusto ni Leila. Mahirap para sa akin na ipanalo siya. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakagawa na kami ng mga plano para dito. Sa treasure digging event bukas, gagawa kami ng ilang sitwasyon. Pagdating ng panahon, kailangan mo lang kumilos at iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa. Nang marinig ito ng gwapong lalaki ay napangiwi at tila nag-aatubili. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, tumigil ka rin sa pagpapadala ng ilang mababang antas na mamamatay tao para patayin si Leila. Dahil dito, tila napakapasov sa amin. Walang ibang salita na tumango ang gwapong lalaki. Bumalik sa tabi ni Philip. Nagpapatuloy pa rin ang labanan, ngunit ang lalaking may maskara ay pinaalis sa pamamagitan ng isang hampas ng espada. Gamulong siya sa lupa at dumura ng puno ng dugo. Sa kabilang banda, ang Fire Chimera ay tumapak sa higanting ahas ng kidlat at umungol sa kalangitan. Lumapit si Philip sa lalaki, itinulak ang mahabang espada sa kanyang leeg, at malamig na nagtanong, sa huling pagkakataon. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Tumawa ang lalaki at sinabing, patayin mo na lang ako. Wala kang makukuhang impormasyon mula sa akin. Napabuntong hininga si Philip at sinabing, ang taong nasa likod mo ba ay nagkakahalaga ng iyong buhay?
Kung nagmamalasakit siya sa iyo, hindi ba dapat ay nagpadala na siya ng isang tao para iligtas ka ngayon? Nang marinig ito ng lalaki ay naging malungkot ang mga mata. Gayunpaman, mabilis siyang tumawa at sinabing, itong lumang tropa ng paghahasik ng kaguluhan ay hindi uobra sa akin. Kung gusto ng aking amo na mamatay ako, mamamatay ako ng walang anumang reklamo. Gawin mo lang ang gusto mo. Sa sinabi nito, ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin sa lalaki. Hindi niya siya pinatay ngunit sinabi sa halip, bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na huwag subukang hamanin ang aking pasensya. Ayokong magkaroon ng anumang salungatan sa kanya, ngunit kung talagang hindi maiiwasan, malapit nang mapalitan ang Dragon King ng Mystic City. Kabanata 2917. Nang marinig iyon, napangiwi ang lalaking nakamaskara, at nanlamig ang kanyang katawan. Hulaan talaga ito ni Philip. Madilim ang mukha ni Philip, at malamig ang mga mata. Matagal na niya itong nahulaan. Ang tanging tao sa Mystic City na gustong ibagsak si Philip ay maaari lamang maging Dragon King Well. Ang lalaking nakamaskara ay pasuray-suray na bumangon mula sa lupa, sinulyapan si Philip, at sinabing, kahit palayain mo ako ngayon, hindi ako magpapasalamat sa iyo. Baka mamatay ka pa sa kamay ko balang araw. Pagkasabi noon ay mabilis na umatras ang lalaki at mabilis na umalis. Nakakunot ang noo ni Philip habang nakatingin sa kabilang party na paalis. Sa sandaling ito, sumugod si Fennel at ang iba pa. Ayos ka lang ba? Sino iyon? Tanong ni Fennel. Malumanay na sabi ni Philip, kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na ipinadala ng Dragon King Well. Medyo magaling siya. Bakit hindi mo siya pinatuloy? Tanong ni Fennel. Umiling si Philip at sinabing, ayoko ng gulo. Ang pagpapali sa kanya ay isang babala para sa Dragon King Well. Pagkasabi noon ay tumalikod na sila at umalis sa lugar na ito. Pagkaalis nila, ilang itim na figure ang tumalon pababa mula sa langit sa dilim. Buo silang armado ng logo ng gintong dragon sa kanilang mga dibdib. Kumusta ang sitwasyon? Sa dilim, isang lalaking nakasuot ng espesyal na itim na baluti ang lumabas at same time na nagtanong. Panginoon, tapos na ang laban. Ayon sa mga bakas ng away at pagsusuri ng datos, natukoy namin na ang isa sa kanila ay isang wanted na takas na disipulo, Nightingale. Ang isang sundalong nakasuot ng itim na baluti ay may hawak na isang sopistikadong kagamitan sa pagsusuri sa kanyang kamay. Ang LCD screen ay nagpakita ng larawan ng isang lalaki at isang level -2s na nais na paunawa. Sinulyapan ng nangungunang lalaking nakasuot ng itim na baluti ang lawak ng pinsalang idinulot sa malapit at bumaantong hininga, gawin ang pagsusuri ng maayos at patahimikin ang mga kalapit na residente. Oo, sir. Si Philip at ang iba ay bumalik sa hotel at nagtipon. Nagtanong si Fennel, hindi ba masyadong nagmamadali para sa Windsor Well na piliin na patayin ka sa oras na ito? Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, hindi ko alam. Wala kaming gaanong pakikipag-ugnayan kay Windsor, at hindi kami makapag-isip-isip sa kanyang mga aksyon. Isang hakbang lang ang kaya nating gawin sa bawat pagkakataon. Young Patriarch, bitawan mo ako at patayin siya. Malamig na sabi ni 17 sa mga sandaling ito. Ang sino mang nangahas na pumatay sa batang patriarka ay kailangang magbayad ng halaga. Umiling si Philip at sinabing, hindi ka magiging katapat niya. Kung kaya niyang magpadala ng ganoong kalakas na alagad, nangangahulugan ito na mayroon siyang iba pang trump card. Natahimik ang kapaligiran. Napaisip sandali si Philip at biglang may kinuha sa bulsa. Ito ay isang syringe na may maputlang gintong likido. Ano ito? Tanong ni Fennel. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, kanina lang ibinagsak ng lalaki. Sa tingin ko ito ay para sa akin. Habang nagsasalita sila, tinitigan nila ang maputlang gintong likido at talagang nakita nila itong kumikislat na parang buhay na bagay. Kumuha ng isang tao upang pag-aralan ito, iniabot ni Philip ang syringe kay Fennel. Sa palagay ko ang bagay na ito ay nauugnay sa Windsor Well of Fitzgerald Hale. Tumango si Fennel at sinabing, okay. Aayusin ko agad. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa kani-kanilang kwarto. Kinabukasan, opisyal na idinaos sa Mystic Cave ang treasure digging event na nagdulot ng sensasyon sa Mystic City. Ang Mystic Cave ay matatagpuan sa hilaga ng Hilagang Kanluran. Ito ay mahigpit na binabantayan na may maraming rune restriction sa malapit. Kabanata 2918. Gaya ng iminungkahing pangalan, ang Mystic Cave ay puno ng hindi kilalang mga panganib. Hindi mabilang na mga tao ang nakatayong handa sa malapit, lahat armado at kumpleto ang kargada. Marami ring mga dalubhasang disipulo ang itinalaga sa kani-kanilang posisyon sa tungkuling bantay. Ang ganitong kagamitan at kapangyarihan sa pagtatanggol ay sapat na upang ipakita ang kahalagahan ng Mystic Cave na ito.
Si Philip at ang iba pa ay dumating sa paligid ng Mystic Cave ng madaling araw. Gayunpaman, dahil sa oras, maaari lamang silang maghintay sa isang restoran na malapit sa Mystic Cave. Pagdating ni Philip, puno na ang mga kalapit na hotel, restaurant, hotel, at leisure club. Napakaraming tao sa paligid, at may halo ng iba't ibang puwersa. Pagdating ni Philip sa isang restaurant, puno na ito ng tao. Ito ay maingay at maingay. At saka, medyo tense din ang atmosphere. Sa sandaling lumitaw sila sa pintuan, ang mga puwersang ito sa restoran ay nagsimulang magbayad ng pansin sa mga galaw ni Philip at ng iba pa. Mukha silang napakaaway. Kumunat ang noo ni Philip at sinenyasan si Fennel at ang iba pa na humanap ng sulok at maupo. Young Patriarch, bakit pakiramdam ko ang mga taong ito ay napakabangis? 17 nakasimangot pagkaupo niya. Umiling si Philip, uminom ng tsaa, at sinabing, huwag kang gumawa ng anumang gulo. Aalis tayo pagdating ng panahon. Pagkasabi niya nun, nagkagulo na naman sa pinto. Tumingin si Philip at ang iba pa at nakita nila si Lord Ludo na naglalakad kasama ang ilang mga tagasunod. Pagpasok pa lang nila, tumingin din ang ibang puwersa, ngunit ang mga tingin nila ay puno ng takot at sindak. Pagkatapos, sa paningin ng lahat, lumapit si Lord Ludo kay Philip. Maaga ka pa. Umupo si Lord Ludo nang walang anumang kasiyahan. Ngumiti si Philip at sinabing, kakadating lang namin. Tumango si Lord Ludo, sinulyapan ng mga tao sa malapit, at sinabing, kumusta ang iyong paghahanda? Gaano ka kumpiyansa? Sumagot si Philip, ang kahalagahan ay nasa pakikilahok. Nang marinig ito, sumimangot si Lord Ludo at nakangiting sinabi, kung ganoon, dapat tayong magtulungan. Agad na naging alerto si Philip at sinabing, paano mo gustong magtulungan? Ngumiti si Lord Ludo at sinabing, napakasimple. Pagkatapos makapasok sa Mystic Cave, nananatili kaming magkasama at tumulong sa isa't isa. Nag-isip sandali si Philip bago siya tumango at sinabing, okay. Sa oras na ito, nakita ni Philip si Moses Donley na naglalakad mula sa pintuan. Nang makita niya si Philip, masayang iwinagayway ni Moses ang kanyang kamay, humakbang palapit, at sinabing, Young Patriarch Clark, nagkita tayong muli. Hindi ko ini-expect na makikita mo akong naghihintay dito. Ngumiti si Philip at sinabing, since nangako ako sa iyo, syempre, magpapakita ako. Ngumiti si Moses bago bumagsak ang mga mata niya kay Lord Ludo. Nagulat siya at nagtanong, ito ba? Ngumiti si Philip at sinabing, isang kasosyo sa trabaho. Kabanata 2919. Napangiti si Moses sa narinig. Gayunpaman, hindi nasisiyahang tumingin si Lord Ludo kay Philip at sinabing, may kasama ka rin bang iba? Si Lord Ludo ay parang niloloko siya ng kanyang asawa. Nagtaas ng kilay si Philip at sinabing, first come, first serve. Sinimulan niyang Master Donley na magtrabaho muna sa akin. Nang marinig iyon, nagalit at nalungkot si Lord Ludo ngunit hindi na nagsalita pa. Tapos, nagkagulo ulit sa labas ng restaurant. Tumingin ang lahat sa labas at nakita ang isang malaking grupo ng mga kahangahangang tao sa kalye. Isang gwapong lalaki at isang medyo may edad na may seryosong mukha ang napapaligiran nitong grupo ng mga tao. Sa hitsura ng grupong ito ng mga tao, ang kapaligiran dito ay agad na sumabog. Kumunat ang noo ni Lord Ludo nang makita ang grupong ito ng mga tao at isang napaka-hindi kanais-nais na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Natural na napansin ito ni Philip at nagtanong sa mahinang boses, kilala mo ba sila? Malamig na sumingot si Lord Ludo at hindi sinagot ang tanong ni Philip. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pumasok ang grupo ng mga tao sa restaurant. Natural na nangunguna ang gwapong lalaki at ang middle-aged na lalaki. Pagkapasok nila sa pinto, nagsimulang tumabi ang ibang puwersa sa restaurant. Leila, bumalik ka na sa amin. Lumakad ang gwapong lalaki sa mesa ni Philip na may lamig sa mga mata. Nang makita niya si Philip at ang iba pa, may pagkasuklam pa ang tingin nito. Umupo si Lord Ludo sa kanyang upuan at malamig na sinabi, bakit ako babalik sa iyo? Nang marinig iyon ng gwapong lalaki, napatulala siya at sinabing, huwag kang katawa-tawa. Magsisimula na ang treasure digging event. Anong ginagawa mo dito, nakikipag-hangout sa mga bastos na ito? Nag-iba ang atmosphere sa buong restaurant. Walang alinlangan, ang kanyang mga salita ay nasaktan sa lahat ng naroroon. Masyadong mayabang ang lalaking iyon. Gayunpaman, walang nang-ahas na makipagtalo sa kanya dahil hindi simple ang background ng grupong ito ng mga tao. Ang mga kagamitan lamang sa mga gwardya ay sapat na upang hadlangan sila. Sa pagkakataong ito ay humakbang din ang nasa katanghaliang gulang at seryosong nagsalita, Leila, noong umalis tayo, sinabihan ako ng tatay mo na alagaan kita. Ngayon, bumalik ka na sa amin at huwag ka nang maglokohan pa.
Nang marinig ito, tumayo si Lord Ludo, malamig na tinitigan ang dalawa, at sinabi, Samuel Woods, sinasabi ko sa iyo ngayon na hindi na ako babalik sa iyo. May kasama akong nagtatrabaho, at papasok ako sa Mystic Cave para makuha ang sikretong kayamanan ng sinaunang pantas. Isang kasosyo sa trabaho. Nang marinig iyon, natural na tumingin ang gwapong lalaki kina Philip at Moses. He said with disdain, Leila, don't tell me that your working partners are these people. Mukha silang hindi pamilyar, at sa palagay ko ay wala sila kung ano ang kinakailangan. Bakit mo pa sila hinanap? Malamig na sinabi ni Lord Ludo, Hugh Woods, hindi mo kailangang ipahiya ang mga kaibigan ko ng ganito. Ito ang mga napili kong partner. Mangyaring bumalik. Tama na. Galit na sumigaw ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay napakahalaga. Paano ka makikipagtulungan sa mga tagalabas ng Caswall? Bumalik ka sa amin ngayon. Sa sinabi nito, humakbang ang mga bantay sa likuran niya at pinalibutan si Philip at ang iba pa. Si Philip ay umiinom ng tsaa at inilapag ang kanyang tasa. Ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit tila medyo mayabang si Hugh Woods at hindi ito sineseryoso. Mga Ginoo, maaari mo siyang bawiin kung gusto mo, ngunit hindi mo kami kailangang ipahiya, hindi ba? Malamig na sabi ni Philip. Nang marinig ito, malamig na tiningnan ni Hugh si Philip at nanunuya, Hoy, buddy, sinusubukan mo bang tumayo para sa kanya? Siguro kung narinig mo na ang kasabihan na ang unang tatayo ay babarilan. Ipinapayo ko sa iyo na umupo ng masunurin. Ang ilang mga tao at ilang mga puwersa ay hindi isang bagay na maaaring guluhin ng isang hindi kilalang junior na tulad mo. Nang matapos siyang magsalita, tumayo si Philip, kinuha ang isang gintong Desert Eagle mula sa kanyang baywang, inilagay ito sa pagitan ng mga kilay ni Hugh, at sinabing may mahinang ngiti, paano ngayon? Kabanata 2920. Natahimik ang lugar. Walang sino mang umasa na ang isang tila ordinaryong binata ay magiging matapang at mapangahas. Kalmadong inilagay ni Philip ang gintong Desert Eagle sa pagitan ng mga kilay ni Hugh. Nagsikip agad ang mga estudyante ni Hugh. Lumitaw ang lamig sa mukha niya habang galit na sumigaw, Buddy, ginugulo mo ba ako? Sa sinabi nito, ang mga gwardya sa kanilang paligid ay nagkarga ng kanilang mga bala at itinutok ito kay Philip at sa iba pa. Ang kapaligiran ay naging lubhang tense. Bahagyang natawa si Philip at sinabing, Excuse me, I don't like to make trouble, pero hindi ibig sabihin nun takot ako sa gulo. Kung ano ang pipiliin niya ay ang kanyang pinili. Huwag mo kaming siraan para lang tumaas ang tiwala mo sa sarili. Mabuti, napakahusay. Ngumisi si Hugh na may nakakasilaw na lamig sa kanyang mga mata at sinabing, ikaw ang unang taong naglakas loob na magsalita sa akin ng ganito. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ka bastos. Pagkasabi noon ay uutusan na sana ni Hugh ang kanyang mga tauhan na kumilos. Gayunpaman, si Philip ay hindi dapat madaig at malapit ng hilahin ang gatilyo. Tama na. Tumigil ka. Sa sandaling ito, sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may angular na mukha. Pagkatapos, malamig niyang tinitigan si Philip at sinabing, Bata, hindi mabuti para sa ating dalawa ang labanan sa panahong ito. Ibaba ninyo ang inyong mga baril, kayong lahat. Sa kanyang utos, ibinaba ng lahat ng mga gwardya sa paligid ang kanilang mga baril. Ngumuso si Philip at itinapon din ang baril. Hugh glared at Philip viciously na may ginaw sa kanyang mukha. Leila, dahil ayaw mong sumama sa akin, hindi na kita pipilitin. Ngunit tandaan, ang bagay na ito ay napakahalaga. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti at huwag gagawa ng anumang bagay na labag sa batas ng pamilya. Malamig na sabi ng medyo may edad na bago niya pinandilatan si Philip at ang iba pa. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang mga tao. Napaatras si Hugh, galit na tinitigan si Philip, gumawa ng malawak na galaw sa kanyang leeg, at sinabing, maghintay ka lang. Kapag nakapasok na tayo sa Mystic Cave, pahihirapan kita na mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos sabihin ito, sinabi ni Hugh kay Leila, Leila, inaasahan kong makita ka sa dulo. Pagkatapos, tumalikod si Hugh at lumayas na umalis. Puno ng panginginig ang mukha ni Lord Ludo sa mga oras na ito. Ngumuso siya at napaupo sa hagulgol. Pansamantalang tanong ni Philip, siya ba ang humahabol sa iyo? Tumango si Lord Ludo at sinabing, siya na iyon, ang mayabang na lalaking iyon. Sa gilid, si Fennel at Moses ay naguguluhan. Ano ba naman? Isang lalaking humahabol sa ibang lalaki. Nang makita ang kanilang hitsura, nagpa siya si Lord Ludo na ihinto ang pagpapanggap. Inalis niya ang voice changer sa kanyang leeg at sinabi sa isang kahangahangang boses ng babae, ikinalulungkot ko na nagsinungaling ako sa iyo noon. Babae ako. Kabanata 2921. Nang marinig ito, nagulat si Fennel at Moses ngunit agad din itong tinanggap. Tama iyon.
Masyadong mukhang boy toy ang lalaking ito. Sumulyap si Fennel kay Philip nang may pagtataka. Uy, may nangyari ba sa inyong dalawa noong isang araw? Kaya ba tinatrato ka ni Lord Ludo ng ganoon kagalit pagkatapos noon? Si Fennel nudged Philip bilang siya nagtanong. Napakamot ng ilong si Philip nang walang sabi-sabi. Pagkatapos noon, mas umikot ang kanilang talakayan sa mga darating na hamon sa Mystic Cave. Batay sa impormasyong nalaman ko, ang hamon sa pagkakataong ito ay iba sa mga nauna. Si Moses ay mukhang labis na nag-aalala at sinabi, noong nakaraan, mayroong 3 antas, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong 5 antas. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong tungkol saan ang hamon. Sinabi ni Moses, sa pagkakaalam ko, ang unang antas ay ibabatay sa antas ng individual. Ang mga disipulong nasa itaas ng ika-4 na zona lamang ang maaaring makapasok dahil maraming panganib sa Mystic Cave at ang mga ordinaryong tao ay hindi makakatapak doon. Ang pangalawang antas ay isang direktang paghaharap. Ang bawat tao ay lalaban sa one-to-one basis na isinasagawa sa kani-kanilang lugar. Tanging ang nagwagi lamang ang makapasok sa ikatlong antas. Ang ikatlong antas ay ang simula ng aktwal na hamon na kung saan ay upang patayin ang mga kakaibang nilalang sa Mystic Cave. Tanging ang nangungunang 5 grupo o mga individual na pinakamaraming nakapatay ang makakakuha ng pagkakataong makapasok sa ika-4 na antas. Para sa ika-4 at ika-5 antas, wala pang nabubunyag. Pagkatapos magsalita ni Moses, tumango si Lord Ludo at sinabing, tama siya. Ang hamon na ito ay iba sa mga nauna. Ang mga pumapasok lamang sa ika-4 at ika-5 antas ang may karapatang malaman ito. Nang marinig ito, tumahimik si Philip. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagtanong siya, ano ang lakas ng mga taong iyon ngayon? Mataimtim na sumagot si Lord Ludo, napakalakas. Ito ay higit pa sa sapat upang makapasok sa ika-4 na antas. Tumango si Philip at idinagdag, kung pipigilan ko sila sa pagpasok sa ika-4 na antas, sa palagay mo ba ay magpapadala sila ng isang tao upang manghuli sa atin? Nang marinig ito, namamangha si Ludo kay Philip bago ito umiling at nakangiting sinabing, imposible iyon. Kahit na mataas ang tingin mo sa iyong sarili, maaaring hindi mo sila maranasan. Kahit na sa mga natitirang puwersa, ang lakas ni Hugh Woods at ng kanyang partido ay nasa tuktok pa rin. Tumango si Philip at gumawa ng magaspang na paghatol. Maya-maya, narinig ang broadcast sa labas. Opisyal na nagsisimula ang hamon ng Mystic Cave. Mangyaring maganda upang pumasok sa lugar ng hamon. Ito ay isang mahalagang paalala sa lahat ng mga disipulo sa ibaba ng ika-4 na zona. Mangyaring huwag pumasok sa lugar ng hamon at maghintay sa labas ng pasukan. Ang broadcast na ito ay itinakda sa paulit-ulit. Hindi nagtagal, nagtungo ang iba't ibang puwersa patungo sa entrance ng challenge area. Sa pasukan, mahigit 12 grupo ng puwersa ang nakapila. Nang dumating si Philip at ang iba pa, nakita nila si Hugh Woods at ang iba pa sa unang hanay. Tiningnan ni Hugh si Philip at ang kanyang partido na may panginginig at panunuya sa kanyang mga mata. Gumawa siya ng swiping motion sa kanyang leeg. Kumunat ang noo ni Philip at hindi siya pinansin. Siyempre, nakatayo sa pasukan ng 2 Dragon Kings ng Mystic City, sina Klaus Motley at Windsor Well. Ang unang Dragon King ay hindi dumalo ngunit kinakatawa ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana na may malungkot na mukha. Tumayo si Klaus sa unahan at sinulyapan ang mga grupong kalahok sa hamon. Tumango siya ng may kasiyahan at nakangiting sinabi, gusto kong pasalamatan ang lahat sa paglalakbay dito upang masaksihan ang mga lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Ngayon, opisyal na nagsisimula ang hamon ng Mystic Cave. Hangad ko ang lahat ng ligtas na pagbabalik. Buksan mo ang pinto. Sa utos ni Klaus, dahan-daang bumukas ang malaking electronic door. Boom! Isang napakapangangilabot na aura ang biglang lumabas sa Mystic Cave at nilamon ang lahat. Sa harap ng nakakatakot na aura na ito, naramdaman ng lahat na tila sila ay naging napakaliit sa isang iglap. Lalo na, ang malaking kuweba sa harapan nila ay parang bunganga ng isang malaking halimaw na kayang lumunok ng soccer field. Kumunat ang noo ni Philip at biglang nakaramdam ng matinding reaksyon mula sa Starstone sa bulsa. May koneksyon ng Mystic Cave sa Starstone. Kabanata 2922. Mabagal na bumukas ang malaking electronic door na 12-12 metro ang lapad. Lumitaw sa harap ng lahat ang Mystic Cave na naglabas ng mga sinaunang at nakakalason na vibes. Sunod-sunod, ang nakakatakot na aura ay tumama sa lahat tulad ng malalaking alon ng karagatan. Ito ay masyadong malakas at nakakatakot. Agad na naramdaman ni Philip na ang aura na ito ay maaari lamang ilabas sa pamamagitan ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ang Mystic Cave na ito ay higit pa sa nakita ng mata. Habang pinagmamasdan ni Philip, nagsimulang uminit ang Starstone sa kanyang bulsa.
Nakakunot ang noo, kinuha ni Philip ang Starstone sa kanyang bulsa at nalaman na ang Starstone ay naging kakaibang itim sa sandaling ito. Maging ang pattern sa ibabaw nito ay kumikinang na may katangiang ginto. Ano ba? Nagulat si Philip. Ang Starstone ay nagkaroon ng koneksyon sa Mystic Cave. Ang koneksyon na ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang Blackstone. Sa madaling salita, may mga bagay na may parehong sangkap tulad ng Starstone sa Mystic Cave. Kasabay nito, tumayo si Klaus sa mataas na plataporma sa harapan, tumingin sa lahat, at sinabing, opisyal na nagsisimula ang hamon. Sana good luck sa lahat. Sa sinabi nito, nagsimulang pumasok sa Mystic Cave ang mga grupo ng iba't ibang puwersa. Ang lahat na pumasok sa Mystic Cave ay dapat sumailalim sa isang tseke upang matukoy ang kanilang pagiging karapat-dapat. Kabilang sa mga ito, maraming mga taong nagtangkang sumingit ay agad na pinalayas, at ang mga nais manggulo ay dinakip din sa lugar. Pagkatapos ng lahat, maraming armadong sundalo ang nakabantay sa malapit. Tumayo si Windsor sa tabi ni Klaus, tumingin kay Philip, at ninisyan. Nakipag-eye contact si Philip kay Windsor, at pareho silang tahimik na tumingin sa malayo. Napansin ito ni Fennel at pinaalalahanan sa mahinang boses, siguradong nag-ayos ang Windsor well para sa isang tao sa mga grupo na sumalakay sa atin. Kailangan nating mag-ingat. Naunawaan ni Philip at tumango bilang tugon ngunit hindi sinabi sa kanya ang tungkol sa koneksyon na ginawa ng Starstone. Hindi nagtagal, pumasok ang lahat sa Mystic Cave. Pagpasok nila, naramdaman ng lahat ang nakakatakot na aura sa Mystic Cave. Nanlamig ang buong katawan nila at hindi mapigilan ang pakiramdam na pinagmamasdan sila. Kasunod ng gabay, nakarating sila sa challenge ground ng unang antas. Ito ay isang makina upang subukan ang kaharian ng individual. Ang sino mang mas mababa sa kaharian ng ika-4 na zona ay aalisin. Ang prosesong ito ay tumagal ng kalahating oras, at kalahati ng mga tao ay agad na inalis. Sumunod, ang one-on-one fight sa second level ang pinakatampok. Ang bawat isa ay pumasok sa kani-kanilang mga lugar ng hamon at naglaban ayon sa mga alituntunin ng isa-isa. Mayroon ding mga grupong nakikipagkompetensya sa halip na mga individual. Mayroong kabuoang 30 mga lugar ng hamon. Si Philip at ang iba ay nakatayo sa kanilang lugar ng hamon at tumingin sa paligid. Ang Mystic Cave ay madilim at malalim na may mga nakakatakot na aura na lumalabas paminsan-minsan. Habang pinagmamasdan ng lahat ang paligid, isang grupo ng mga tao ang pumasok mula sa tapat ng daanan. Ito ay ang kanilang mga kalaban. Ang grupong ito ng mga tao ay nakaitim na nakatikip ang kanilang mga mukha. Paglabas pa lang nila ay agad silang sumugod ng walang sabi-sabi. Napakalinaw ng kanilang target, Philip. Kumunat ang noo ni Philip at agad na alam ang background ng mga taong ito. Windsor nagpadala sa kanila. Boom! Sa isang iglap, isang nakakasilaw na labanan ang sumiklab sa challenge ground na ito na 100 metro kwadrado lamang. Kabanata 2923. Isang kaimira ang pumailan lang sa hangin, kumikinang ang enerhiya ng espada, at sumayaw ang isang pulang dragon. Wala pang 5 minuto, bumagsak ang grupo ng mga tao sa lupa. Napakunot noo si Philip habang hawak sa kamay niya ang longsword na nabuo mula sa hangin. Gusto niyang mapalapit sa grupo ng mga tao, ngunit bigla silang naging pool ng dugo. Lumapit si Lord Ludo at nakakunot ang noo niyang sinabi, pagtunaw ng tubig ng bangkay. Mga Death Warrior sila. Sinong nasaktan mo? Nagkibit balikat si Philip at sinabing, wala lang. Susunod na antas. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa challenge ground ng ikatlong antas. Ito ay isang bukas na lugar na puno ng graba at mga plataporma na may mga bangin na higit sa 10 metro ang haba sa pagitan ng bawat plataporma. Sa sandaling ito, maraming tao na ang nakatayo sa entablado, malamig na nakatingin kay Philip at sa kanyang partido. Si Hugh Woods at ang kanyang barkada ay nakatayo sa pinakamalaking plataporma. Malamig niyang tinitigan si Philip at ang iba pa habang nanunuya, wow, hindi ko inaasahan na makikita kitang buhay dito. Nakakatuwa talaga. Kumunot ang noo ni Philip, sinulyapan ng mayabang na si Hugh, at hindi siya pinansin. Sa halip, tumingin siya sa malaking batong pinto sa harapan niya. Ang pinto ay higit sa 10 metro ang taas at 12 dosenang metro ang lapad. Maraming mga totem at larawan ang inukit sa pintong bato. Sila ay sa maraming nilalang na hindi maipaliwanag sa modernong lipunan. Naglabas din ang batong pinto ng nakakatakot na aura na pumipigil sa lahat. Parang may mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito sa likod ng pintong bato. Hanggat nabuksan ang pintong bato, susugod silang lumabas at patayin ang mundo ng mga tao. Sa sandaling ito, itinoon ng mga pangunahing pamilya at puwersa ang kanilang atensyon sa pintong bato. Ang mga taong ito ay maaaring may dalang mabibigat na machine gun o may hawak na arma sa kanilang mga kamay.
Talagang salungat ang pagkakaroon ng isang grupo ng mga modernong tao na lumilitaw sa Mystic Cave na nakaharap sa isang pintong bato na hindi kabilang sa sibilisasyon ng panahong ito. Nang makitang hindi siya pinansin ni Philip, tinitigan siya ng masama ni Hyo, kinuha ang isang pistol, at itinutok ang plataporma kung nasaan si Philip. Bang! Sa isang putok ng baril, tumama ang bala sa plataporma. Isa itong tahasang provocation. Malamig na tinitigan ni Philip si Hyo nang inisyon siya. Malamig na sabi ni Hyo, "How dare a bunch of riffraff like you enter the Mystic Cave? Ipinapayo ko sa iyo na bumalik ka agad at huwag pumunta sa iyong pagkamatay." Bahagyang ngumiti si Philip, bumuo ng isang longsword na gawa sa hangin sa kanyang kamay, at nilaslas ang kanyang espada sa plataporma kung saan nakatayo si Hyo. Boom! Ang puting liwanag ng espada ay nahulog mismo sa paanan ni Hyo at labis siyang natakot kaya mabilis siyang umatras. "Naghahanap ka ng kamatayan." Galit na sigaw ni Hyo, naikuyom ang mga kamao, at gustong sumugod. Mataimtim na sumigaw ang nasa katabi niyang may edad na, "Hyo, tama na. May mas importante pa tayong gagawin dito." Pinandilatan ni Hyo si Philip at sinabing, "Sana hindi ka mamatay dito mamaya." Tumawa si Philip at sinabing, "Ganon din sa iyo." Dumagundong. Sa oras na ito, biglang bumukas ang malaking batong pinto. Isang nakakatakot na aura ang bumuhos mula sa likod ng pintong bato. Sinabayan pa ito ng mababang dagandong. Para bang hindi mabilang na mga hayop ang nagpapalamig sa kanilang balat at sumasakit ang kanilang eardrums. Napabuntong hininga ang lahat sa pag-asa, inilabas ang kanilang mga sandata, at itinutok sila sa direksyon ng pintong bato. Boom! Buong bumukas ang pinto at bumungad ang isang malalim na madilim na espasyo sa likod ng pintong bato, puno ng vibes mula pa noong unang panahon. Tara na! May sumigaw, at agad na tumakbo ang isang grupo ng mga tao patungo sa pintong bato. Ito ay isang baliw na gitling. Si Philip ay hindi nagmamadali. Tumayo siya roon at maingat na tumingin sa pintong bato. "Anong mali?" tanong ni Fennel. Sabi ni Philip, "Masama ang pakiramdam ko." Sa sandaling sabihin ito, ang marka ng maharlikang halimaw sa braso ni Philip ay nagsimulang mag-react ng kaunti. Kabanata 2924. Ang biglaang pangyayaring ito ay bumulaga kay Philip. Napatingin siya sa marka sa braso niya. Saglit lang nangyari ang pagbabagong iyon bago ito muling gumalaw. Naramdaman ba nito ang uri nito? Kumunat ang noo ni Philip. Hindi ito napansin ng iba sa halip ay napatitig sa pintong bato na nakabukas na. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagpasok ng mga puwersa sa pinto, walang nakikita, at kahit isang tunog ay hindi maririnig. Para bang ang espasyo sa likod ng pinto ay isang bangin na nilalamon ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay papasok na si Philip sa pinto. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang figure na nababalot ng itim na damit sa isang plataporma sa tabi nila. Ang taong ito na nakasuot ng itim na damit ay nakamasid habang naglalakad si Philip at ang kanyang partido sa pintuan at pumasok sa malalim na espasyo. Sa sandaling pumasok siya sa pinto, lumingon si Philip at nakita ang figurang nakaitim na damit. Ito ay isang napakakaiba at pamilyar na pakiramdam. "Nakita mo ba ang lalaking iyon?" tanong ni Philip. Si Fennel at ang iba ay tumingin sa likod at umiling. Whoosh! Sa isang maliwanag na flash, lumitaw si Philip at ang iba pa sa isang napakasinaunang larangan ng digmaan. Napapaligiran sila ng mga sirang pader at mga guho, at ang lupa ay puno ng mga lantang buto. Ang lugar na ito ay madilim na may pulang dugo na lumulubog na araw at mga ulap sa abot tanaw. Pagkalapag ni Philip at ng iba pa sa lupa, naramdaman nilang iba ang lugar na ito sa labas ng mundo. Sinabi kaagad ni Lord Ludo, ito ay isang alternatibong espasyo. Kahaliling espasyo. Tanong ni Philip na nakakunot ang noo. Sumimangot si Lord Ludo at seryosong nagsabi sa unang pagkakataon, oo, ito ay isang alternatibong espasyo. Upang ipaliwanag gamit ang kasalukuyang pangagham na konsepto, ito ay ang kabaligtaran na dimensyon ng espasyo. Ang kahaliling puwang na ito ay palaging kasabay ng tunay na espasyo, ngunit nangangailangan ito ng malakas na puwersang teknikal o malakas na kapangyarihan ng mga panuntunan upang buksan ang pinto ng kahaliling espasyo. Ngayon, ang tanging makakapagbukas ng kahaliling espasyo ay ang ating bansa, County M, at bansa Y. Ito ang pinakamataas na simbolo ng sibilisasyong siyentipiko at teknolohikal. Pagkatapos nito, sumimangot si Philip at nagtanong, para saan ang alternatibong espasyo? Sumimangot si Lord Ludo at sinabing, ginagamit ito para sanayin ang mga espesyal na nilalang at pinigil ang ilang espesyal na bilanggo. Mayroon ding kahaliling espasyo sa Heavenly Court, na ginagamit para pigilan ang ilang espesyal na nilalang na natagpuan ng Heavenly Court sa loob ng libu-libong taon. Kung hindi ako nagkakamali, ang kahaliling espasyo sa Mystic Cave na ito ay dapat gamitin upang mapigil ang grupo ng mga nilalang sa kabilang baybayin na nagdulot ng kaguluhan sa ating bansa noon.
Pagkatapos magsalita ni Lord Ludo, naging solemn na si Philip at ang iba pa. Lumingalinga si Philip at nakakita ng isang prekay na simbolo sa isang wasak na pader. Ito ba ang larangan ng digmaan kung saan pinangunahan ni Emperor Kai ang 1,000,000 hukbo upang harapin ang mga nilalang mula sa kabilang baybayin? Hindi nakakagulat na parang pamilyar ito. Naramdaman ito ni Philip sa Space Tunnel. Kabanata 2,925. Paano yung iba? Saan sila nagpunta? Tanong ni Moses sa sandaling ito. Ang lahat ay tumingin sa paligid at walang nakitang ibang tao sa malawak na larangang ito. Sinabi ni Lord Ludo, ang isang alternatibong espasyo ay nahahati sa iba't ibang magkasalungat at iba't ibang antas. Dapat ay nasa ibang antas sila ng alternatibong espasyong kinaroroonan natin. Sa sandaling sinabi iyon, biglang yumanig ang lupa at ang graba sa lupa ay nagsimulang tumalon na parang popcorn. Sa di kalayuan, may kumakalabog na tunog na parang libu-libong kabayo at malalim na dagandong. Nandito na sila. Sumimangot si Fennel, itinaas ang kanyang kamay, at ang pulang dragon halberd ay lumitaw sa kanyang kamay. Malapit nang lumitaw ang mga nilalang mula sa kabilang pampang. Agad ding naghanda si Philip at ang iba para sa labanan. Bumuo sila ng bilog at binantayan ang mga galaw sa lahat ng direksyon. Dumagundong. Nagngangalit ang mga yapek, at ang espasyo ay nasunog. Biglang, sa harap nila, 4 na malalaking nilalang na tila malalaking alakdan ang nagtaas ng kanilang mga buntot sa ere at sumugod kay Philip at sa iba pa sa gitna ng kumukupas na alikabok. Ang mga itim na higanteng alakdan na ito ay higit sa 10 metro ang haba na may kumikinang na madilim na pulang imprint sa kanilang mga ulo. Sisingilan. Sigaw ni Philip at nanguna sa pagtalon sa ere. Ang longsword na nabuo sa pamamagitan ng hangin sa kanyang kamay ay naging 12 sword beam at nilaslas ang isa sa mga nilalang. Handa ding lumaban si Fennel. Ang pulang dragon halberd ay kumislap at sinaksak ang isa sa mga higanteng alakdan sa ulo sa isang bahid ng liwanag. Nagsanib puwersa si Moses, 17, at ang iba pa para salakayin ang natitirang 2 alakdan. Samantala, nagtago si Lord Ludo sa isang tabi at nakatanaw sa malayo. Ang pag-atake ng espada ni Philip ay pinutol ang spike na buntot ng isa sa mga higanteng alakdan sa isang hampas. Ang maitim na berdeng likido ay umagos mula sa buntot at tumulo sa lupa. Ang pulang dragon halberd ng Horus ay tumusok din sa ulo ng isang alakdan at lumabas mula sa tiyan nito na may malaking pool ng dark green fluid. Mabilis ding inalis ni Moses, 17, at ng iba pa ang 2 pa. Mabilis silang nagtipon muli sa isang grupo. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng 2 minuto. Sa oras na ito, lumitaw ang isang screen sa kalangitan na may voice broadcast, 4 na higanteng alakdan ang napatay sa ika-6 na larangan ng digmaan at 400. Iginawad ang mga puntos. Nang marinig ang anunsyo, nagkatinginan si Philip at ang iba at naunawaan sa isang iglap. Dapat nilang patayin ang mga kakaibang nilalang na ito sa larangan ng digmaan at makakuha ng mga puntos. Sa ganitong paraan, tanging ang nangungunang 5 may pinakamataas na marka ang papasok sa ika-4 na antas. Nagkatinginan si Philip at ang iba pa at sinabing, sumulong tayo. Tumango ang lahat at umalis na. Wala pang 1 milya ang layo, biglang yumanig ang lupa na parang lindol. Kaagad pagkatapos, nagsimulang pumutok ang lupa sa harapan nila. Maraming malalaking galame ang bumangon mula sa lupa at itinaas ang lupa. Sa nakakatakot na presyon ng enerhiya, ang mga galame na iyon ay humampes kay Philip at sa kanyang partido. Ang lakas ng 5th zone. Kumunat ang noo ni Philip at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit hindi kasama sa unang antas ang lahat ng tao sa ibaba ng ika-4 na zona. Ang pangalawang uri ng nilalang mula sa kabilang baybayin na kakakilala lang nila ay umabot na sa lakas ng ika-5 zona. Sa isang iglap, isang malaking labanan ang sumiklab dito. Ang mga galame na ito ay may kakilakilabot na mga kagat tulad ng mga higanteng alupihan. Tumalon si Philip sa hangin at sinuntok ang isa sa mga galame. Boom! Ang nagninangas na kamao ay bumangga sa malaking galame at isang nakakatakot na presyon ang sumabog. Sa susunod na sandali, ang mga galame ay nagkapira-piraso at naging abo. Ang Horus at ang iba ay pinutol din ang ilang galame. Kaagad pagkatapos, yumanig ng malakas ang lupa. Dumagundong. Gumuho ang lupa at isang malaking ulo ang lumitaw. May 8 malalaking bibig sa ulong iyon, bawat isa ay puno ng nakakatakot na mukhang pangil na nagbubuga ng mabahong uhog. Ang malaking ulong ito na lumabas sa lupa ay kasing laki ng kalahating basketball court. Ito ang 8-jawed beast. Sigaw ni Lord Ludo. Mula sa isang maliit na aparato na dala niya, iniskan niya ang higanteng hayop at sinuri ang pangalan at lakas ng nilalang. Iyon ang pundasyon ng langit na hukuman. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master.
Abangan ang susunod pang mga kabanata.